Ayan, good morning, good morning, good morning mga ka-Live Good. Ayan, ito na naman po another content, talakayan. May special guest po tayo ngayon, ito pong taong ito, hindi niya alam, idol ko siya. Ay, grabe. Napapanood ko siya kasi kumakalat yung mga viral video niya pagdating po sa pag-inspire, sa pagtuturo sa mga tao sa Live Good. Ayan po ang maganda sa business natin, no? Hindi natin alam kung sino ang makakarinig ng message natin. Basta tayo, bigay lang tayo ng bigay ng blessing and God will bless us. So, nakita ko rin po itong taong ito sa event nila, Coach Fernan. Grabe. Coach, una kitang nakita doon sa unang event ni Coach Fernan, nung nando ka sa bahay ba nila yon? Bahay ata nila yun yung after the event. Oh. Sa resort, sa private resort. Private resort. Okay. Pagkatapos noon, I saw you again dito naman sa nagsalita ka dito sa next event, big event ng Dream Makers. And by the way, guys, congratulations to all of us. But mainly to Coach Fernand's team that includes you, kasi yung mga kabuuan ng mga leaders sa inyo, grabe guys. Ako hindi ko pa na-experience yung to gather that many people in one place. Oh my gosh, nakakakilapot. Pero guys, yun yung isa kong yung vision, 'di ba sa amin vision board. Ayan, may vision board ako. Isa sa vision board ko, guys, ito. I'm speaking parang yung nasa Araneta, punong-puno. Yes, it will happen. 'Di ba? I mean, I can see that probably next year meron na tayong volume para punuin ang Araneta. Mga tao around the world will come. So guys, I have hindi first time lang namin talaga nagkakwentuhan. Nakausap ko siya one time with another interview, pero saglit lang ako doon. But this time, guys, kikilalanin natin si Coach Hans, no? Sino ba si Coach Hans? Anong nag-inspire sa kanya? Why Live Good? Saan siya, pinanggalingan niya? From his background, ano ang nag-influence sa kanya? Why Live Good? Kasi ang dami naman pwedeng opportunity, marami namang negosyo, pero bakit Live Good? Guys, so without further ado, pakikilala natin si Coach Hans. Ayan po. Coach Hans, magandang gabi. Tamang-tama yung pasok ng natin, no? 12 o'clock dyan, 8 o'clock dito. Yes. So, Coach Hans, pakilala. Good morning. Yan. Go ahead, take it away. Yes, Live Good morning everyone, and thank you Coach Sal. It's an honor po na maimbitahan niyo po ako dito sa channel ninyo, sa vlog ninyo, whatsoever. Matagal ko na pong idol si Coach Sal. Wala lang akong way to get in touch with him kasi syempre diamond yan idol ko yan It so happened na naging bridge po yung isa sa mga leaders niya, si Ma'am Divine. Doon po kami nagkakilala. So yun po yung reason kung ba't nandito po ako ngayon. So he invited me, so sabi ko why not? It's an honor, it's a privilege. No, so ayun. So tuloy ko na ba sa pagpapakilala sa yes, sarili? Coach, pakilala mo sino si Coach Hans. Tell us a little bit about your family. Family muna tayo, family. Yeah, well, I actually live in Montalban, Rizal with my wife, and I have I have just one. Mahinang nila lang si Coach Hans. Isa po ang anak ko. But actually, I'm from Bacolod. Ilonggo po ako. So I was born and raised in Bacolod. Nag-migrate na lang kami. Then dito na po ako nakapag-aral. Dito na gumraduate ng high school. So si Coach Hans po ay isang empleyado. I've been employed for 24 years. But during those days, I've been into networking since 1998 pa. When I was still a service crew of Andox. I used to be an employee of Andox for 9 years. Doon ako nagsimula when I was still 16. So maglilitsyon po yun nasa harapan ninyo. So alam mo sikreto ni Andox, So I've been there, then nagpalipat-lipat ng employment. Then si Coach Hans po ay isang college dropout. I actually dropped out on my last semester, and the reason behind, I was introduced to network marketing. Okay. So si networking po ang naging dahilan kaya hindi po ako nakagraduate. But I'm so thankful kasi I think it's really God's plans. Right. So naging OFW po ako in Papua New Guinea. Then when I came back, si Coach Hans po ay nag-work na sa call center. So I work in BPO for 14 years. 5 years sa bank po na sa HSBC Bank. Then my last 5 years was with American Express. No? So yun. Then admittedly, 24 years, medyo na burn out. Kasi along the way, hindi naman nawala yung network marketing sa isip at puso ko. Kasi
Yan nga yung naging dahilan kung bakit nagising ako at nag-twist yung mindset ko na may pag-asa pala magbago ang buhay. So, 2017, I was introduced to a company. Yun yung prior company ko before joining Live Good. And I stayed there for 7 years. I became the training director of that company. So, naging fruitful, naging colorful naman po ang buhay ko until Live Good came out. No? So, ginulo ni Live Good ang buhay ko, coach. So, ang galing coach. Okay, go ahead. Finish it. And then meron ako. Actually, hindi po ako nagpa-recruit. Okay. No one recruited me. I was just curious kasi meron ako crossline na nag-Live Good, which is may apply now si Coach Nixon. Post siya ng post at naano talaga ako dun sa idea na pwede kang kumita even if you don't invite. Sabi ko, addict to, sabi ko, kalokohan. Kasi I've been with this industry for almost 25, 26 years and never was a company na nagsabi na you can earn even if you don't invite people. So that's how I started, sa curiosity hanggang sa kiniklik. Hindi ko naman malay, kiniklik ko na pala yung link niya, nag-i-stalk na siya. But during those times, hindi pa talaga ako committed kay Live Good. Until such time, one day, he actually posted Coach Fernan, and I've known Coach Fernan way back in Forever Living, which was my first company. And doon ako parang binuhusan ng tubig. Sabi ko, I know this guy, hindi to papasok sa kumpanyang Pucho-Pucho na itataya niya pangalan niya para masira. So sabi ko, this company must be good, this Live Good. During those times, may mga problema na ako sa kumpanya kasi medyo nadali na ng kamada, nababagsak presyo na. So I was really asking God, sabi ko, Lord, show me the way. And I guess, yun nga, so I kept in touch with Coach Nixon, and that's how I started. Pero my story is, hindi po ako lumantad. Right. So I was in hiding for 3 months. And during those times, ginagawa ko na si Live Good even if I was still the training director of that company. Ang hirap nga kasi pag may event kami and I was ako yung sharer, imagine mo yung 4th anniversary, ako yung pinag-share. Pero yung isip at puso ko, ingat na yung Live Good. Oh my gosh. Oh my God, ganito palang feeling. And lumabas ako noong July. Okay. When lumabas yung pangalan, God is really, I don't know how to explain. Pero lumabas yung pangalan ko as the platinum leader sa system natin nung naging platinum ako. So, sabi ng leaders ko, Coach Chance, hindi ka na namin may tatago. And so I decided na to, yun nga, nagpaalam na po ako and do Live Good since July last year. Pumutok yun, Coach. Pumutok yun. Nakaabot yun. Lumantad na po ako finally at ganun po siguro talaga yun, sabi ko kay Lord, if this is your plan, then sabi ko I'll trust everything, sige, I'll go with it. So eto, I'm so happy naman po sa naging journey ko. Ayun, well, thank you very much, Coach. I know how you feel. Pero ako naman, na-bless ako nung bagong sali ako dito kasi I came from another company. I made double diamond with that company. Wow. Doon ko in-apply yung social media marketing. For a long time kasi traditional din yung business ko. Exactly. And I've been trying to figure out in my head, no? So bakit masipag naman ako? I mean, ambisyoso. Hindi nga lang gwapo, no? Boya-bunda. Pero sabi ko, kaya ko naman yung ginagawa. Ba't hindi mag-click sa akin yung yung networking, no? Kasi I was having a second full-time job with a second job. Paano pa ako mag-go out and meet people sa Starbucks? Dito ang mga tao very cocoon. Ibig sabihin talagang pupuntahan mo siya. Hindi katulad dito sa Pilipinas, sa labas lang may makakausap ka na, etc. And hindi mag-click sa akin yung old way of marketing method. Pero hindi mawala sa reseal ko. Sabi ko, it just takes one opportunity to make that big difference. So hindi ako tumigil. There was a point nga, Coach, no, nung na-discover ko si Live Good, si Live Good, yung other company ko, pwede ko palang gamitin yung social media to build a business. Hindi ko lang alam, hindi kasi ako marunong makipagkwentuhan sa mga taong hindi ko kakilala. Sabi ko, paano ko gagawin yun? Pero during that time, Coach, I was an Uber driver. I see. So, ginawa ko yung istorya ko as an Uber driver, and then I applied what I learned. May binili akong social media marketing course.
ay talaga coach, pinangutang ko yung sa PayPal account ko. Talaga, nagkautang ako ng 350, binili ko yung course. Sabi ko, this makes sense, very applicable. Sabi niya, dati daw silang top earner from other companies, but even if they're preaching they're pitching the dreams, but they're living the nightmare. Meaning, kumikita nga sila pero wala naman silang panahon sa pamilya nila. Yun, may So, sakripisyo. ibig sabihin, they get out of the employment, tapos nag-networking, pero wala pa rin panahon sa pamilya. Bakit? Ubos ang panahon sa sa labas, no? Typical networking. Nung natutunan ko yung social media marketing, pwede pala, sabi ko, okay, sige, pinag-aralan ko, okay. In-apply ko yung experience ko habang nagda-drive ako as an Uber driver. Yung content, hi guys, good morning, si Coach Sal, si Sal Humawan po ito, taga Las Vegas, diba? I am your Uber dad. Uber dad muna ang tawag ko sa akin nun eh. So, ito po, alam niyo po ba, ang dito sa Las Vegas, itong mataas na tower, mapapansin niyo po ba sa Las Vegas, ang mga height ng mga building magkakapareho? Bakit? Dahil bawal tumaas, may limit. Kasi malapit sa airport. Di ba? Content yun, di ba? Alam niyo ba dito sa Las Vegas, yung Eiffel Tower, ang balak talaga niyan, kopyahin yung parehong size, exact size ng Eiffel Tower sa Paris, pero hindi pwede kasi bawal kasi sa airport, gano'n. Ay, mga ganun ba? Okay, ito po yung, so ibig sabihin, I was providing content to people. Doon nag-click yung pagiging social media. Tapos, na-introduce sa akin nung kaibigan ko, sabi niya, Coach, sabi niya, Sal, matagal ko na hindi na, have you heard of this and that? Like yung kape nga, kape. Padalang kita ng sample, tikman mo lang. Natikman ko yung produkto, sabi ko, masarap. Tsaka hindi ako puyat. Hindi ako inaantok. So, I told that story over and over. To the point, nag-click yung negosyo. Ibig sabihin, I build a story that I was able to stop driving for Uber while building a network marketing business. So, ang tawag sa akin ngayon, nakilala ko doon sa company na yun as the ex-Uber dad. Importante pala, Coach, yung branding. Branding, yeah. Branding. Na malimutan nila yung pangalan ko, pero hindi lang makalimutan si ex-Uber dad. There are times, nagpunta kami sa convention sa Florida. Yung upline ko, lumapit sa kanya yung mga grupo ng mga single moms. Sabi niya, hi! Hindi ko na sabihin yung pangalan ng hi! Tuwa naman, smile siya. Sabi niya, have you seen Sal? Nag-hi sa kanya para hanapin ako. Nagpa-picture sa akin yung mga sabi, okay, is it okay if we take pictures one at a time to inspire the women and stuff? Okay. But what I'm saying is, build your brand, no? Kineri over ko yun. Ngayon lang, nagkaroon na medyo sour experience. Ito naman natutunan ko, do not get emotionally attached to the company or to the business. Na hindi porket bumagsak ang negosyo or ang negosyo mo, ibig sabihin bagsak ka na rin. Hindi. Tuloy-tuloy ka pa rin, no? So anyway, in-apply ko po, Coach, yung natutunan ko doon sa other company. Kasi they terminated me kasi ayaw nila. Kasi ganun yung ibang kumpanya, no? Ayaw nila may kompetensya. Lalo na story. I think it mostly apply do sa company na kapag ikaw kumbaga may influence ka na, like let's say executive level. Pero pag baguhan ka, walang pakialam sa iyo yan, baguhan. Pag nobody ka, hindi naman issue Pero pag yung may influence ka na, kasi ex-Uber dad ang tawag sa akin. So some people still remember as ex-Uber dad. And then I carried over here. In-apply ko rin the same principle na kwento lang ako, vlog lang ako ng vlog every morning. Short vlogs, Coach, kasi sa umaga naghahatid ako ng misis at asawa, ang anak sa asawa ko sa work saka sa school. Then I have 10 minutes to tell my story every day. 10 minutes to tell my story every day. 10 minutes to tell my story every day. Next thing is somebody believe me, no? So anyway, Coach, napahaba ang kwento ko. This is your story. Okay lang po. But kasi totally I can relate with you, no? There are times, you come from, ito maganda, Coach. Bago ako sumali kay Live Good, meron na ako sinalihang iba to replace my business. Pero pasisimula ko pa lang doon. Yung category niya, the same with a traditional overpriced product, binary, left and right, ganito. Sabi ko, oh my goodness, Lord. Okay. Pero sabi ko, maganda yung product kasi pag ininom ko, may energy ako,
nabawasan yung appetite kasi takaw ako. Pero tinanggal ko na yung sugar. So guys, subukan niyo yung organic coffee natin. Ay, the best. Drink the it best. black. Pag patay. Kasi sabi ko, Coach, bakit malakas pa rin ako kumain? Nag-organic coffee na ako kasi I drink it with sugar and creamer. Kaya after 2 hours, gutom ako. Yung pala, ang sikreto, inimin mo ng black yung kape. Kasi yung pait, nakakapatay ng appetite. Guys. So ako, Coach, kung gusto mong sumama doon, meron kaming sinimula na 30-day Get Healthy Challenge with Live Good. Wow. Because we want to challenge people, no? Kasi if you're using all this healthy stuff, maganda rin, no? We're also experiencing healthy, optimal health experience. But anyway, so, nawala na yung sasabihin ko. But anyways, bago si Live Good, I joined this company, buti na lang. Alam mo yung top, ko na, yung isa sa top person ko sa, she has more than 3,000 people in. Sasali na sana siya doon sa other company with me. Sabi ko, hold on. Wrong turn. Mas malaking commission ko doon kung doon siya sumali. Pero sabi ko na, Coach, I think I found what we're looking for. We're changing strategy. Ayun. So, nung nakita ko si Live Good, hindi ko na kasi wala pa naman ako na build up ng network. Hindi katulad sa'yo, Coach. Pinagpawisan mo na. Tsaka, I mean, you were happy there for quite some time. So, ako sinasabi ko sa mga tao, pag meron na kayo negosyo, hindi naman kailangan paglabanin yan. It says, just do it correctly. If you need to exit gracefully. Right? Wag niyong bulabugin yung mga tao doon, etc. So, anyway, Coach, sorry napahaba. Okay lang po. Anyway, so Coach, ang tanong ko sa iyo, so, nakita mo yung, kasi napapadaan sa iyo yung social media na pinopost nung upline mo ngayon na dati mong downline sa kabilang company. Yeah. So, ibig sabihin... Actually, crossline ko siya. Crossline mo pa. Okay, good. So, ibig sabihin, Coach, ang laking impact pala talaga ng social media marketing. Exactly. Kasi, tsaka, in my personal experience, yun yung lagi ko sinasabi sa tao, huwag kayong manghinayang na walang pumapansin sa posting nyo. You have to be consistent in posting anything about Live Good kasi merong makakapansin yan. Hindi man ngayon kasi hindi pa hinanda ni Lord sa yung right person. And what's funny about yung story ko in my upline, kasi aside from me being the training director, I was also the head of the ethics committee during then. So, ako yung berdugo ng kumpanya, isa ako sa nagte-terminate. And this guy, yung upline ko, isa yan sa na-terminate because of me. Kasi parang ganun yung story, hindi ko na-elaborate, pero naghiwalay kami na maganda. I mean, nagkamayan, it's just that may ginawa siya, hindi maganda. Kaya nung nakita ko, nagandahan ako, my question to him is, bakit hindi mo ako nire-recruit? Sabi niya, Coach Hans, siyempre, haligi ka na ng kumpanya. Sino ba naman maglalakas na Pero hindi nila alam, in reality, ako po talaga kalad ka rin. Pareho tayo, Coach. Basta sabihin, pag ako may nakitang opportunity na maganda, I think I'm capable of doing it, why not try? Kasi at the end of the day, wala namang mawala. Dati nang wala eh. So, doon nag-start yung relationship namin. Tapos sabi ko, basta sigurado ka, may spillover ako. Ganun pa ako. Yes, Coach. Pero until na wala siyang spillover sa akin. Kasi when I joined the team, ako yung sumabog agad eh. Ako yung nagpalaki agad. Pero hindi talaga madali yung, kasi alam mo yun yung feeling na palagi kang baka mahuli ka, baka mai-report ka. Alam mo yun, kaya gusto talaga na to let go. So parang gano'n yan, parang relationship yan, hindi mo pwedeng pansabihin. You have to let go someone and get to the other one. Parang gano'n. So yun yung nangyari. And nung lumantad na ako, nung niyakap ko na talaga, kasi you have to embrace Live Good eh. Kasi in my opinion and based on my experience, pag half-hearted ka lang sa isa, you really can't move forward eh. You have to, parang ako nung pumasok ko sa previous company, talagang I cut ties, I burn my bridges, sinabi ko sa sarili ko, never na ako babalik sa employment. I mean, nothing against employment, pero I've been there. So sabi ko,
I have to be successful. Right. Kasi otherwise, wala. Wasted ang buhay ko, loser ako. Yun sinabi ko eh. So talagang yun yung realization ko. You have to involve yourself. You have to commit yourself if you really want to become successful talaga eh. Correct. Tama yan, Coach. So, Coach, nung nag-decide ka, well, okay, ito na lang, Coach. So, while you were still behind doors, paano mo binild si Live Good? How were you building it? Secretly? Online. Online lang din. Online. Yeah, online. What's fun is that I created a separate Facebook account. Oh, okay. Even created a separate YouTube account. Okay. At ang malupit doon, yung mga videos ko sa YouTube account na yon, distorted audio pa para hindi lang ako makilala. Parang mga robotic, akala mo yung mga kidnapper. AI, parang AI. Kaya sabi na apply ko, ano ba naman yung video mo, Coach Hats? Parang ang kidnapper dyan, sino maniniwala sa kidnapper. Pero one thing I realized, no, and I'm so thankful of, kasi during then, siguro sa akin din pinagkatiwala yung position ng pagiging training director and pagiging part ng ethics. Siguro the owner, the chairman really trusted me. At yun yung iningatan ko. Sabi niyo nga po yung branding eh. So I really took care of that, no? To the point na dumami na yung kaaway ko. Pero I was able to create that image talaga na stricto, straightforward, which is hindi naman talaga ako ganun. Kaya lang yun niya, because I have a job to do. Right. Yun. So naging ganun ako. Pero good thing is that nung lumabas ako, dahil sa tiwala ng tao, dahil dun sa pinangalagaan kong pangalan, I was able to bring some people over to Live Good, which is nakatulong talaga sa akin sa pagpapalaki ko. So yun yung feeling ko lagi eh. Wag mong sirain yung pangalan mo, especially in network marketing, kasi parang showbiz to eh. Right. Minsan ka lang masisira, especially kung masisira ka pa dahil sa pera. It's a no-no for you. Di ba may kasabihan na it takes years to build your integrity. It takes one mistake to ruin everything. Totoo po yan. Yeah. So, wow, ang ganda. So ang laking impact, Coach, ng social media. So I think dito pareho tayo, so we can relate with this. Kasi nung lumipat ako sa Las Vegas, galing ako California, wala akong kakilala dito sa Las Vegas. Social media ang nakatulong sa akin, even with my Live Good business, Coach. So, hindi ko dinidiscourage ang mga tao na kausapin yung mga tao nyo around the world, ako around United States. Pero guys, I want to inspire people na ginawa ko po ang negosyo ko sa bahay lang. Itong corner na to. Akala nila nasa opisina ako, no, Coach. Guys, okay lang ba sa akin, Coach, maging transparent ako sa iyo? Pakita ko sa iyo kung nasaan ako. Ito, bibigyan ko ng quick tour Okay, ito, akala mo nasa opisina ako. Pero, ang katabi ko, dining table. Ayun yung kusina namin, no? So guys, kaya minsan, kapag nagpapaliwanag ako, naghuhugas ng pinggan yung misis ko, maingay. But, what I'm saying, guys, with Live Good, no? Basta may internet ka, may smartphone ka, basta everyday, guys, alam nagpasabog sa negosyo ko, guys, Facebook Reels. Exactly. Ano ang ginawa ko? Ako hindi ako magaling sa TikTok, hindi ako magaling sumayaw. Pero marunong ka lang daw mag-point sa TikTok, pwede nga. Po-point mo lang yung message na gano'n, okay? So anyway, ang ginawa ko sa TikTok, Coach, nagawa ako ng message targeted to my audience. Merong nakakita. Merong isang OFW nakakita, si Coach Jen Valencia, no? OFW nasa Saudi Arabia, nag-aalaga ng tatay ng amo niya. Habang nasa Pilipinas ang tatay niya, hindi niya malagaan na stroke. 'Di ba? Sakit nun, no? So, pero paano niya nakita yung message ko sa Facebook Reels? Kasi ang ginagawa ko sa TikTok, download ko 'yan. Short reels kasi I like to educate you what's the latest. Tapos in-upload ko sa Facebook Reels. Paulit-ulit. Ang mensahe ko ganito, Coach. Okay lang ba share ko, no? Sure po. Sabi ko, okay. Hi guys, si Coach si Sal Humawan po ito, taga Las Vegas, Nevada. OFW. I learned na kina-cut off ko na yung kina-cut off ko yung part na yun kasi nagdadagdag ng seconds yun. Diretso na ako sa point. So, OFW or Pinoy abroad ka rin ba? Mahilig ka ba mag-upload
ng video sa social media? Gusto mo ba mag-earn ng extra income sa TikTok at Facebook Reels mo? Kahit na wala ka masyadong follower, hindi ka magaling kumanta, hindi ka magaling sumayaw, Galing. hindi ka masyadong gwapo, basta masipag ka lang mag-upload ng short videos, pero ang pinaka-importante ay meron kang brand affiliate link. Kasi si ng Livegood, babagitin yung Livegood. Kasi si Livegood po ang magbabayad sa atin. Tama. Kung interesado ka, message mo ako, papadala kita ng 5-minute video, panoorin mo lang. Kung interesado ka, mag-usap tayo. Kung hindi, okay lang, mabuhay ka, kabayan. Ganun lang, short video, 1 minute, paulit-ulit, different angle, right? Kung saan ako nagpupunta, paulit-ulit lang yung message. Oh my goodness. Galing. Nag-click para sa akin, coach. Kasi pag Facebook Reels, kahit hindi mo kakilala sa Facebook, nakikita yung post mo. Ngayon, sila ngayon nakaka-attract, dumaming followers mo. So, yun lang. I just wanted to share that, coach. Kasi yun ang nagtulong sa akin. Tulad ng storya mo, coach, hindi ko kakilala. Dito sa Amerika, hindi namin kakilala ang kapitbahay namin. Hindi kami nakipag-inuman sa kanila. Swerte mo, pagkilala mo. Kasi bihirang-bihira ganito yung kilala mo. Hindi katulad sa Pilipinas. Ngayon, ang challenge naman sa Pilipinas, kung mahilig sa tambay yung kaibigan mo, baka hindi mo yan, or walang pambili, hindi natin sila ginajudge. Kaya lang sa atin, negosyo ito eh. Di alokin mo yung negosyo sa naghahanap ng negosyo. Oo. Hindi yung tawag nito, alokin mo yung negosyo, naghahanap ng karpintero. Diba? So anyway, I just hindi sasalpak. Oo, dapat sabi nga nila, find your audience, your target audience. Bakit OFW Pinoy abroad tsaka burnout network marketers ang mga hinahanap ko? Kasi kung ano yung sinasabi mo, coach, merong algorithm. Tama. They will find you, algorithm sa social media. And it makes sense. Kaya sa atin, sa mga grupo natin, they just have to get out of their shell. Yun lang. Coach, sabi ko, kahit hindi nyo kaya sa isip ninyo, pag sinabi nyo kaya nyo, kakayanin nyo, aalamin ninyo. You simply have to try. Sa totoo lang, coach, mas mahirap pa yung trabaho nila ngayon. Mahirap pa yung trabaho ko noon. Yung gigising ako maaga, hatid ako, laging puyat. Mas mahirap yung kaysa yung magkwento ka lang ng 1 minute and mag-post every day sa social media. Galing. I'm learning kasi ako po hindi rin, although I have Facebook, pero hindi ko talaga na-utilize si video kasi dati hindi pa talaga mahilig dyan eh. Yung YouTube channel ko, lumabas na lang yun actually because of the pandemic eh. Okay. Doon sa commitment ko kasi I'm regularly doing training sa office. Face-to-face, then bigla nag-pandemic. So I was thinking, paano kaya matutulungan yung mga tao para magtuloy-tuloy yung training? Ayun na, may nagturo na sa akin about Zoom, may nagturo na sa akin about Facebook. Wala akong ideas. I mean, sa YouTube. Ayun na. Then that's how it started. So nawili na ako. Sabi kasi gawa nga ako ng mga, madalas makikita niyo yung mga videos ko, nagda-drive ako kasi parang doon ako sinasapian ng ideas. Right, ganun din ako, coach. Oo, ganun din ako. So whatever comes into my mind, may nakita ako, teka, parang maganda i-relate ko sa content ko to. Content. So yun na, hanggang sa unti-unti. Pero talaga I would say, mga 98% ng laman ng channel ko is all about training. Sabi kong alagi, my 25 years of experience is actually on my YouTube account. Correct. Yung remaining na 2% doon, yun yung mga travel namin ni Mrs. Mahilig kami mag-camping. But the rest talaga, it's majority training. Although limited yung market ko, kasi mostly for networkers. Pero okay lang kasi it's my way of sharing helping. And then, kaya mo na kung mag-ano siya. Actually, we call it sa marketing, value marketing, coach. Ayun. Yung minsan ginagawa natin, di natin alam yung pala yun, no? Correct. Ang natutunan ko, coach, when you give value, kahit na hindi mo kagrupo yan, tumutulong ka sa tao. Yung taong naghahanap ng sponsor, pag ikaw nakita, hindi mo na kailangan kumbinsihin yan. Marami po. Maraming bigla na lang magme-message sa akin, Coach Hans, I saw your account. Gusto ko sana ikaw apply ko. Even yung mga networkers pa. Ako po, ang ginagawa ko pa ngayon, Coach Sal, I even extended that, hindi lang sa YouTube I created like a question and answer, ang tawag ko doon FAQ. So yung lahat ng possible questions
ng mga members, Mm. ginawan ko ng content. Oh, wow. Okay. We made it more easier. Instead of them browsing through doon sa channel ko, may tanong, paano ba yung ganito, paano yung ganyan. Merong ano, and I'm giving it for free, Right. even if hindi ko ka-team. Basta ang sinasabi ko, i-message nyo ako directly, I'm willing to share. Kasi kung makakatulong naman tayo, why not? Correct. O yan guys, narinig nyo ha. So pag may mga ano kayo, follow nyo si Coach Hans, no? Naka-tag siya dito, or pag hindi pa itatag ko later, follow nyo si Coach Hans. But of course guys, we just have to respect other people's time, you know? So if he has information available, then you follow that. Okay. So anyway, Coach, I highly respect that. Yan yung natutunan ko kay Coach Harold, no? Sabi niya, Coach, guys, nandito na ako sa stage na hindi na yung magparami ng tao, but magparami ng matutulungan. Tama. Oo, kasi lahat tayo pag nag-diamond, sharing tayo sa profit pool ng kumpanya eh. So para na tayong board of directors. Oo. Tsaka Diba? iba na yung ano yung definition mo of success, iba na rin eh. For me kasi I was able to reach that level na naging Hall of Famer ako. Back in days nung hindi ka pa naandon, talagang you're always looking for something na personal lang. Gusto ko lang kumita, gusto ko magkabay, gusto ko may ganito. Pero yun nga, dumarating ka pala tayo once you became a diamond perhaps, or in my case, naging Hall of Famer ako, nag-iba yung value, nag-iba ng definition ko ng success. Right. For now, if you would ask me how I would define success, ano siya eh, seeing my leaders, seeing my downlines become diamond, that's my definition of success. Mas nakakaano yun, Coach, no? Mas nakakaantig ng puso, no? Yung kahit na hindi na ako umakyat sa stage, makita ko lang yung mga kagrupo umaakyat sa stage. Actually, totoo po yan, Coach. Actually, yun nga, sabi ko nga, maswerte yung nakapag-imbita pa sa akin ngayon. Kasi personally talaga, gusto ko nang magtago. I mean, I just want to be at the background. Ayoko na ng ganitong exposure. Pero I can't help it kasi may mga tao nag-iimbita sa akin. Alang naman tanggihan ko. Pero given the option, I'd rather be, ang term ko dyan, di baling walang dating, pero may datong. I love it. Sisikat na yung quote na yan. Kasi marami ngayon, gusto nila dating eh. Ako, syempre pinagdaanan ko, parang na-overexpose yata ako. Kaya nga lagi yung sinasabi eh. Sabi ko rin kay Ma'am Divine, Ma'am, maswerte mo, nakaisa ka sa akin, but there will be no second chance. Kasi gusto ko lang, ganun lang. I want to be simple. Gusto ko tahimik lang. And I want, gusto ko lang makita yung mga downline ko. Sila yung nakikilala, sila yung pinapalakpakan. For me, that's already enough. Right. Yung tipong tahimik ka lang, alam ng kapitbahay mo, simpleng tao ka lang, magsasaka ka lang. But at the end of the day, you have like 200, 300 million on your bank. I like that. Parang ano, no, parang Mark Zuckerberg, no, yan. Alam niyo one time, no, kasi ano rin ako, Coach, deliver din ako ng Amazon Prime. Ako, hirap. Wow. Ako si Mark, sabi ko, kilala ko yung lalaki nagja-jogging, simpleng-simple lang. Grabe, ano? Parang kamukha. Si Mark. Pero napansin ko, merong sa likod, merong naka-mic. Pero napaka-simpleng tao. The same thing si sino yung may-ari yung ng iPhone, yung namatay na si Steve Jobs. Steve Jobs. Yeah, Steve. So di-deliver ako ng package nag-doorbell ako kasi hindi ko pwede, ang haba ng layo ng gate nila eh. Kung ilalagay ko mawawala, no? Tapos lumabas yung hindi, daming mga gardeners nun. Tapos lumabas yung tao. Sabi niya, wow, this place is amazing. It looks like a castle. Sabi niya, you know who lives here? No, I don't. Steve Jobs. What? Pero kung titingnan mo si Steve Jobs, black shirt, jeans, paka-simple, no? So, I like that. Like, nakasimple ka lang, para ka nasa beach ka, enjoying your family, but in the back end, ang dami nating natutulungan. No? Sarap. Yeah, exactly. That's for me, hindi ko alam nga kung siguro dala na rin ng pagmamature ko. Yeah, I think part of maturity. Ayoko na ng exposure. I don't want any exposure na katulad ng ganon. Yun lang talaga, hindi ko rin mapigilan na pag ako na pinagsalita mo, I can't help myself but continuously share ko. Kasi parang feeling ko, nagigilty ako na binibitin ko eh. As long as alam ko paano sagutin, I'll give my best. Parang ano, kasi who knows, it might help someone to be motivated, to be inspired na malay mo. Sabi ko nga po sa inyo, Coach Sal,
kung yung pagpapasalamat ng tao nakakabawas ng kasalanan. Kasi sa previous company na pinanggalingan ko, they always say, Coach Hans, thank you because of this, because of that. Coach Hans, thank you. Kung nakakabawas na ng kasalanan, malamang anghel na ako ngayon. Sarap, no? Thank you. Kasi, at yun yung naging yun yung actually ang biggest achievement ko. Kasi tell you what, Coach, I've been there for 7 years as training director, but I'm not receiving any salary at all. I've been part of that. From the heart, no? From the heart, it's siguro naging passion ko na, kasi ang sarap makita ng tao na unti-unti nag-grow at unti-unti sila natututo. One day nagkakasasakyan sila. So alam mo 'yon. Yeah. Iba-iba lang talaga siguro tayo ng definition ng ng yung fulfillment and success. Right. Wow, amazing. So ngayon, Coach, you're doing this full time right now with LiveGood. Yes, ito lang po ginagawa ko. Okay. So para lang makaroon ng idea ang mga ka-LiveGood natin nanonood o yung mga nag-iisip na gawin si LiveGood. Ano ba yung day-to-day cycle? Yung ako kasi I tell people, no, you have to have some type of daily DMO, daily method of operation. Na paggising mo sa umaga, na itong pag sinabi mo full-time ka dito kay LiveGood, meron kang gawain na para ka nagbubukas ng restaurant, bubuksan mo restaurant, bibilang mo yung pera. Routine. Yeah, that's the word I was. Ano bang daily routine ng isang Coach Hans? Well, one thing na na-appreciate ko about LiveGood is the flexibility na you can do the business at home. Kasi way back then, with my previous company, I would say 95 or 98% nasa labas ako, hataw dito, hataw dyan, gastos dito, gastos dyan. So alam mo yun, yung malaking kinita mo, parang minsan nahanapin mo, nasa na kinita ko? Alam mo yun, parang laki na ng deposit mo sa Shell, sa Petron, sa Caltex, parang na stockholder. So one thing I love about LiveGood is that I can do this business at the comfort. Ito talaga yung sobrang na-inlove ako kasi but again, hindi siya ganun agad na pag-join mo kay LiveGood, ganun na. No. My first few months with LiveGood, talagang dikdikan po ako. I like in a day, I'm creating like 2 to 3 videos. I devoted my time creating a system that would make difficult easy. Kasi sabi ko, if wala akong gagawing sistema, at the end of the day, pagod ka pa rin eh. So where's the leverage? Where's the system? So, doon ako, since effective po, and that system works for me. So, binugbog ko ng training sa YouTube. Right now, there's even a point in my life right now na parang feeling ko wala na ata akong downline, hindi na ako mahal ng downline ko kasi hindi na nila ako tinatawag. Kasi alam mo na nila yung tanong. Alam na nila. And my challenge to them, if you will ask me a question, make sure wala doon sa ginawa kong FAQ. Kasi pag ipapakain ko sa'yo yan. I love it. Big question, katamaran ang tawag doon. Correct. I'm really not a big fan of spoiling downlines eh. Medyo strict ako when it comes to my downlines. Straightforward ako. Although jolly person ako. Kasi lagi kong ini-instill sa kanila, if we don't do this the first time, mali na ang dulo nito. Correct. Mapapagod ka, sagot ka ng sagot. Then you're just spoiling your downline. At the end of the day, ginagawa ko to para maging madali ang mahirap. All you need to do is simply follow. Right. All you need to do is simply understand. And ngayon, sila rin gumagawa. So, like Coach Tim is also my downline. Right. Onliner siya. I have another team in Spain, onliner din. So, kung ano yung ginawa kong proseso, parang naging automatic na ngayon. Lahat na papasok kasi ginagawa ko, pagpasok pa lang, babalandaran ko agad. Oh bro, first thing first, you have to read all of this information, watch all of these videos, do not recruit anyone yet until matapos mo yan. So, nangyari, bago ka mag-recruit, equip ka na. Then, I ask question pertaining doon sa pinasa ko. And I want to make sure na binasa mo kasi kung hindi mo binasa, then I will not spend time with you kasi bakit? Simpleng instruction, hindi mo magawa eh. Yung mas mahirap kaya. Galing, Coach. Alam ko, Coach, talaga parang nakaharap ako sa salamin pag nagsasalita. Kasi ganyan din ang ko, no? Bago ko hinataw yung negosyo, syempre inaral ko yung business. I created some easy access information. Kasi alam ko, madali ito eh. Magiging puputok ito eh. Kung wala akong sistema, mababurn out ako. Exactly. Yeah.
Kasi kaya there are times no nung sa umpisa ko pa lang akala siguro ng misis ko may girlfriend ako. Bakit ka mo? Nakatalikod ako sa niya. May mga sinasagot. Madaling araw dito, gabi diyan, prime time ng recruiting pag nasa bahay, di ba? Mga ganitong oras. Ayun mga earlier, mga 4 o'clock dito, mga 8 o'clock diyan, o prime time. So gising talaga ako nung umpisa. I had to sacrifice a little bit for a long-term, for a permanent reward. Temporary sacrifice for a permanent reward. No? So, exactly. Tama yung ako, coach, share ko lang, I mean, 4 na principles na tinuturo ko. Now, sabi ko, if you step 1, I will step 2. If you don't step, I leave you alone. So, natatakot sila na hindi ako sila tulungan. So, they have to step forward. But, I learned how to qualify people na people that are coachable, self-motivated, and a team player. Pag kulang yung tatlong yon, I don't spend too much time. I don't coach them. Next. Yeah. So, itong 4 na principle, sabi ko, guys, ma-internalize nyo lang itong 4 na to. You don't need to learn all this other marketing stuff. Tama. No? Kasi number 1, learn the business. Gumawa ka na ng mga video, tapos hindi pa pinapanood, then you didn't learn the business, right? Number 2, sabi ko nga, tulad ng sabi ko, bago ka humataw, aralin mo negosyo. Iba kasi hataw ng hataw. No? 10 kinausap, 11 nag-quit. Sino yun? So, hataw. Then, pangalawa, sabi ko, learn the business. Step 2 is share the business. Yung sharing the business is marketing, prospecting, post on your social media. And sabi ko, pag natutunan nyo na yung learning the business, you should spend time, 80% ng part-time effort ninyo na ginagawa nyo to, dapat 80% nasa marketing. Kasi sino magtatanong sa iyo kung wala kang marketing? Naghihintay ka lang, power, na puro motivation, walang action, that leads to frustration, di ba? So, pangatlo, pag nagma-marketing ka pala, imposibleng walang magtatanong . Exactly. Napakaganda kasi ni Live Good, imposibleng walang magtatanong. So, pag may nagtanong, take them to the tour. Yun yung tinuturo ni Tim. Tim, take the tour. O, paano ba yung compensation plan? Take the tour. Paano ba yung ganito? Take the tour. Kasi nandun na sa back office yon, then bago mo sagutin. Ngayon, when they go to the tour, sabi ko, guys, that's your qualifying. That's where you qualify people. Hindi lahat ng taong gumagalaw, humihinga, re-recruitin mo. Recruitin mo lang yung naghahanap talaga, nagustuhan si Live Good. Ngayon, kapag nagtanong pa, sabi ko, that's when you invite to the Zoom. Yung iba kasi invite sa Zoom. Para ka nag-i-invite na manood ng sine, pero hindi mo pinanood yung clips. Kung magbayad niyan, kung kumikita ng malaki yan sa ginagawa niya, kahit na ipauko, manood tayong sine, ano ba panonoorin natin? Basta sumama ka lang. Yung mga old ways of marketing na. Basta sumama ka lang, may manood. Pero pag sabi, ito panoorin mo, may 2-minute video nung pelikula, wow, mukhang maganda. Sama ka, wala akong kasama. Madali mag-invite sa Zoom. Madali mag-invite sa pelikula. Otherwise, pag hindi mo gagamitan ng marketing, yun yung sinasabi ko sa kanila. Mahirap mag-invite. Kahit ako, invite yung mga tao, in-invite ko sa Zoom, di mag-show up. Pero pag yung mga taong nagtatanong sa akin sa marketing ko, yun ang mga nag-show up. So, sabi ko, kung matutunan lang pala ng mga 4 lang yung aaralin ninyo. Wala ma-internalize nila . Internalize nila . Then, all the other things, strategy for marketing. But other than that, how much more motivation they need? Napakadali ng kumpanya. Napakadaang. Ano pang kailangan nilang motivation, no? So, kailangan lang talaga lang ma-internalize na, ito pala yun. Yeah. So, anyway, Coach. Yeah. So, medyo, my way of, kasi I'm really focused on duplication. Yes. So, my challenge to all my leaders, sasamahan ko lang kayo twice. Yeah. Sa presentation, I will do the presentation first. The next presentation, you'll do it. Manonood ako. Yun. I don't do, I will not be forever your presenter. Siniset ko na agad po yan. Kasi sometimes, pag hindi natin siniset, sometimes yung word na tulungan tayo rito, na over-exaggerate to the point na, akala ko ba tutulungan mo ko? Pero kung ginagawa ko, sige, to start, I set the pace. Eto, ako magpe-present, manonood ka. I do, you watch. The next, you do, I watch. Until you can do it alone. Then, yun nga, along the way, I always put value na kahit bago pa lang sila, ini-instill ko na yung, bro, hindi
hindi pwedeng ikaw lang ang magaling mag-present. You have to duplicate yourself. So you really have to teach. Without teaching, there will be no duplication. Without duplication, there will be no leverage. So ang mangyari, ikaw ang pagod. Oh, para ka lang salesman. Ayun. Exactly. And I think it works for me kasi ang nakakatuwa, yun nga, as early, I was able to instill yung pagiging independent. Yun lang, the downside, even with my previous company, sa sobrang duplicated na downline mo, there are times na sabi ko, kailangan pa ba ako ng downline ko? Right. Kasi they do their thing. Parang minsan, sige, dahil may oras ako, I'll find another one to be trained. Right. So doon ko naman ginagamit. Or do it online. No, kasi talagang late bloomer ako sa online, pero inaaral ko pa rin naman siya. Wala akong may TikTok ako, pero hindi naman, I don't do TikTok, I don't do Reels. Parang ano lang, talagang post lang ng post, bomba ba sa sinasabi ko. Just do it every day until na merong, coach, wala pang pumapansin, wala nagla-like. Hindi tayo nandito para mag-like. Imagine mo yung billboard ng Coca-Cola na nandyan. Pansinin mo yun, hindi, nandyan yan. Kasi one day, pag lumingin ka, makikita mo yan. Correct. Ayun. Natumpok mo, coach. Ang galing. Sometimes, no, pagkausap mo yung grupo mo, may tinatawag na, ewan ko na, narinig mo na yung term na parent deaf. Ayun. Yes. Kaya pala, kahit sa simbahan, they do this, ano? Nag-i-invite sila ng ibang preacher to preach here. Etong preacher na to magpi-preach sa iba. Or sa networking, sa ganito, nag-i-invite tayo ng other leaders kasi the same message that too much familiarity. Familiarity. Too much. Umay factor. Yeah. Ang galing, coach, kasi pareho tayo ng message, no? But if they hear it from another person, and the same thing with your people, if they hear it from Coach Sal, magkakaroon pa lalo ng impact. No, I like it. Yes. I like what we're doing right now. Yun nga sabi ko kay Coach Divine, make sure that you find people that we can create content with. And she did exactly what she had to do and stuff. So, at salamat ako. Na-connect tayo. Grabe ang kulit niya. Pero I mean, okay lang yun kasi yun nga. Biruin mo during that time na in-invite niya ako, that podcast, nasa drinking session po ako noon. Nag-iinuman kami ng kumpare ko. Sabi niya, coach, pwede ka ba mag-ano ngayon? Hindi pwede. Inangat ko pa yung red horse ko. Ma'am, nasa ano ako ngayon? Sige na, coach. Talagang galing niya. Paano ba di mapapasign up? Sige na nga, sige ma'am. Ayun na. So, and thankful naman ako kasi through that na nakilala ko po kayo. Well, coach, we're coming up to the last minute. We want to keep this conversation. Pero ang sarap magkwentuhan, no? Siguro abot pa to ng 3 hours. Ang dami natin magpag-sharean. But coach, sana po hindi ito huling time na ma-invite namin kayo. Sure. And as I mentioned to your group, anyone, I'm always open to share, no? Dito kami sa US, ganun kami, nila Coach Tim Miller, ni-invite nila ako, si Coach Tricia, Coach Dr. Aaron, ano? Actual Dr. Aaron invited me to be their special guest on Thursday naman doon sa groups nila. So, sana po hindi po ito huli na ating kwentuhan, ano? At and if there's more things happening, excited ka. We're looking forward to go home in the Philippines siguro sometime June. Kailangan ko munang asikasuhin yung passport ko. Expired na eh. So, I'm excited to meet everybody, no, sa Pilipinas. Coach, ano bang may pababaon mo? Pwede mong ipabaon sa mga, first of all, yung unang mga taong they've been seeing Live Good. You know, ano ba yung timing natin ngayon? And yung mga nasa mga kapamilya natin kay Live Good, you know, ikaw na bala, Coach, ano bang may pababaon mo sa kanila? Ako kasi, eto guys, no, depende kasi, sometimes yung value na nilalagay natin sa business na ito kay Live Good ay nakadepende kung ano ang tingin mo kay Live Good. So if you think Live Good is just an extra income, maybe that's the reason why you're just putting a little time kasi extra income lang eh. For me, it's a blessing from God. Kaya ganun ang value ko kasi imagine mo binigyan ka ng regalo ng Diyos tapos papabayaan mo lang. And who knows, for me, it's an answered prayer eh. Correct. So if you ask for something, tapos biglang dumating sa bahay mo at hindi mo bibigyan ng value, baka magtampo ang grasya. So guys, if you're already with Live Good, sabi nga, basa ka na, lumublob ka na. Just give yourself some time, at least 3 years.
No, 3 years, I think it would be enough. If 3 years you did your best at wala nangyari sa'yo, then maybe that's fair enough na masabi mo this is not for you. Pero in less than 1 year, nag-quit ka. Guys, it's you're missing the bigger picture. Right. No? So sayang nga bitin yung oras namin. Gusto ko sanang mag-share pa. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo guys, don't ever lose hope. Kung matagal ka nang nahihirapan, baka ito na, baka si Live Good na. But you have to trust yourself, you have to believe in yourself, and you have to believe in the system, the Live Good system, na siya na yung kasagutan. Siya na yung solusyon sa matagal mo ng problema. Otherwise, kung hindi mo siya bibigyan ng value, parang sa pag-ibig lang yan eh. Hindi ka mag-expect na mahalin nang hindi ka nagmahal. So you have to reciprocate. Mahalin mo muna bago ka mag-expect ng resulta. Correct. Minahal mo, binigay mo yung puso mo dyan, the rest will follow eh. Tsaka wag lang tayong tumingin doon sa kikita ka, magkakakotse ka, magkakabay. No. Always, yun yan, lagi kong sinasabi sa training ko, before knowing the how, ask yourself why. Why you're doing Live Good, para kanino ba to? Sabi nga sa Nescafe, para kanino ka buwabangon. So, laliman nyo po ng reason bakit nyo gagawin si Live Good. And I'm telling you, walang rejection, walang failure, walang mahirap. Magugulat ka na lang parang nagpo-pour in yung blessing kasi bakit binibigay mo yung puso mo eh. Okay? So siguro yun na muna for now, Coach. Coach, okay lang Coach kasi we have 51 minutes. Pwede natin gawin kasi kung may oras ka pa, you can pour your heart out. Tapusin natin, gawin natin itong part 1. Sure. Magano lang tayo ng 30 like 1 minute break. Hindi natin puputulin yung live stream kasi marami pa tayong audience no. Gutom na gutom, uhaw na uhaw ano. So we'll cut it off here. Tapos break tayo ng takbo lang ako sa banyo. Okay, and then we will continue the conversation. Ang mangyayari Coach, i-chop-chop na lang natin dalawa, okay? Part 1 and then part 2. So para pag in-upload natin to sa YouTube channel natin, dalawang part siya, part 1 and part 2. Sige po. Sige. Okay guys, stick around. Me and Coach Coach Hans. Coach Hans will be back. Just give me about a minute or two. But from here, this will be the end of part 1. So kung gusto niyo yung part 2, follow Coach Hans. Bye for now. I'll be back in 2 minutes. Yun. Sige po. Ako rin po. Kwento ka muna kung gusto mo, Coach. Okay. So how are you guys, no? So yun lang guys. I mean, lagi na nga namin sinasabi, hindi po talaga madali ang network marketing, pero may nakakagawa. The only question is, bakit may nakakagawa? Bakit merong hindi? So it boils down dun sa sa reason for doing. So hindi ko po alam kung anong reason ninyo. We all have those reasons. Pero sabi ko nga, laliman niyo pa. Ako talaga, family, nothing else. In my case, yung parents ko medyo nagkakaedad na rin. So, of course, I want them to enjoy their retirement para sa anak ko. Yung mga tipong ganun. Kasi pag ganun yung reason mo, para kang Eiffel Tower. Para kang Burj Khalifa lang, konting failure lang, pagtawanan ka lang ng konti, bibigay ka. Pero kung ang reason mo is family, no matter whatever it takes, you'll do everything kasi pamilya pinag-uusapan dito eh. So, ibahin niyo yung wag yung material. Ayan, sabi nga ni Ma'am, for my daughter. Kasi if we involve our family, our loved ones, I guess you'll do everything for them. Walang imposible. No, marami sa atin dito, OFW, I don't know, yung iba resident na po. Siguro so, I know sa mga OFW, hindi po madali yung sakripisyo niyo. I've been there. And gawin mong inspirasyon yan. Huwag mong hayaan na habang buhay ka naman ganyan. Kasi I'm sure gusto mo ring makasama yung anak mo, yung parents mo. Then, ito na ang chance mo. Correct. Ito na ang chance mo para even if you retire, kung meron ka namang solid income kay Live Good, then I don't think aalis ka pa ng Pilipinas. Correct. Coach, meron tayong sa grupo namin bagong gold, si Coach Ella. Ewan ko kilala mo si Coach Ella. She just reached gold, no? And she's a domestic helper. Na every time na
nagzo-zoom kami, makita mo siya naghuhugas, ganyan. Ang background niya talaga nakaka-inspire, how this lady made to become cold with Live Good, no? Doing Grabe. this very part-time, hindi naman nakakalabas lagi yan. Ang labas niya lang pag ihatid niya yung alaga niya sa kung saan. So talaga very inspiring. Biruin mo, coach, pag gold ka, napuno ang matrix mo, that's $8,000. How many yan? 400,000 pesos every month. Correct. Matrix pa lang yan, guys. Ang tanong ko, ikaw ba, hindi ka pa uuwi dyan? Diba? So sabi ko nga, baka ito na yung pangputol sa sumpa ng paghihirap ng mga Pilipino. Kasi kailangan maputol yun, guys. So when do you want it to stop? It has to stop somewhere. But pwedeng sa atin maputol yung sumpa ng kahirapan. Okay, coach, ready ka na? Okay, so this time, coach, ikaw magsabi sa akin ano ang magiging gusto mong i-share para sisimulan ko yung intro ulit, tas doon natin kasi i-chop sisimulan natin intro. What do you want to share to people? Actually, nothing in particular kasi ewan ko ba pag sinapian ako, tuloy-tuloy ako. I'll go with the flow. Okay, sige. I'll go with the flow. Whatever, kung ano mapag-usapan natin, mas casual, mas maganda. Ayan. Okay, shout out muna tayo sa mga kasamahan natin. Yung mga ka-Live Good, mag-comment kayo para malaman namin kung anong gusto nyong talakayan namin ni Coach. Yes. Ang gawin natin, Coach, siguro tawagin natin, itanong mo kay Coach Hans. Para, instead na itanong mo lang yan. Moral and charge ko, $20 per question. There you go. Parang And I accept credit wallet. Credit wallet. We accept credit wallet, guys. All right. Okay, yan. Okay. Wala na magtanong. Okay. All right. Good morning here in Las Vegas. Right now, it's 9 o'clock in the morning and it is 1 o'clock in the Philippines. Grabe. Tama nga ba? Yes. 1 o'clock in the Philippines. Ayan, guys. Part 2. Part 2. Kung gusto niyo mapanood yung part 1, go subscribe to Coach Hans YouTube channel or go subscribe to Coach Sal's YouTube channel. O panoorin niyo kami sa Facebook. We will post it on Facebook. So guys, napasarap ang kwentuhan namin ni Coach Hans. So ito, gagawa natin ng part 2. So guys, itong namin guys, let's make it interactive, no? Magtanong po kayo, no? Magtanong kayo. Ito pong kausap natin to, hindi to basta-basta networker. This came from a company na siya ay talagang corporate trainer ng isang kumpanya. So hindi po basta-basta yung experience nito. At binaon niya po yung mga integrity, knowledge, ethics na natutunan niya from one company to Live Good. So guys, magkukwentuhan po tayo. Open po ang mga questions para po ma-inspire lalo. Ito, sabi ni Coach Hans, no? Pag sinapian siya ng pagtuturo, wala nang makakapigil. Bihirang-bihira mangyayari yan kasi busy na itong taong ito. No? Pinagbigyan lang ako ni Coach Hans. So pay attention, no? Pay attention to what we have. With that, guys, I want to introduce again, no? Sa mga nanonood ngayon, part 2. Parang Netflix, Coach. Napanood yung part 2. Kailangan panoorin yung part 2. Para series. Okay. Okay, guys. Okay, kapag tutulog-tulog kayo diyan, aantokin kami. O huwag kayong tutulog-tulog. Kailangan mag-comment din kayo, ano. All right. So with that, Coach, take it away. All right. Yes. Ang saya, no? Sayang online to, no? Masarap sana makwentuhan pag merong hawak na baso at merong crystal clear na yellow and Pwede rin yan. Good morning ulit sa inyong lahat, sa lahat po na followers ni Coach Sal and followers ko. A pleasant day to everyone. Live good morning, no? So, sabi nga ni Coach Sal, huwag kang matutulog. Ako may term po ako dyan, Coach Sal, sa mga lagi natutulog Huwag kang nagpa-practice mamatay. Darating ka rin dyan. Huwag mong practicein yan. Tama naman. Gawin mo si Live Good habang ang kumpanya ay bago pa. Habang ang kumpanya ay tayo yung mga bata pa. Tayo yung mga tayo yung mga pillars Now, meron akong gustong bigla ito na sumapi na sa akin Coach Sal. Doon sa issue ng subscription. Okay. No, kasi I know a lot of people nagiging issue nila yung subscription. Feeling nila yung subscription ay nagpapahirap. Feeling nila yun yung hindrance kaya hindi sila maging successful kay Live Good.
I know guys, hindi madali yung ganong setup, but you have to understand na may purpose yan. Kaya yan na andyan. Imagine mo kung walang subscription, saan natin kukunin yung ating matrix income? Saan manggagaling yung matching bonus and everything? So ikukumpara ko si subscription. Actually, topic ko to kaninang umaga nung nagda-drive ako eh. Wala, na-traffic lang ako, just came into my mind na si Live Good kasi guys, ano siya eh, sasakyan. And Live Good company is offering the Live Good card, that vehicle for free. Libre siyang pinamimigay. Kaya lang may kondisyon. Ang kondisyon, bibili ka ng dalawang bagay. Ang una mong bibilin, susi. So sa unang bili mo ng susi, which cost $49.95, may libre siyang 1 month na gas. So that's your 1 month of subscription. Yun lang. Yun lang. Ang second condition, you have to continue using that vehicle kasi you have to go to reach your destination eh. And in order for you to reach this destination, hindi naman pwedeng pag-start mo lang na sasakyan mo, tatakbo na siya. No. Kasi yung free mo na gas, it's only good for a month. So what's gonna happen after a month? Kailangan mo uli mag-refill. Kailangan mo magpagas. And that is your subscription. Unless, bumili ka ng isang tangke na good for 1 year, naka-annual subscription ka, medyo malayo-layo yung pupuntahan mo. Kasi guys, kung lilimitahan mo sarili mo, then you say, 2 months na ako, 3 months ako, lagi ako nagbabayad. Itong tanong, ano ba yung gusto mo? Bakit mo tinanggap si Live Good sa buhay mo? Di ba nakita mo si Live Good as a vehicle para marating yung pangarap mo? Eh, ang condition niya, you have to purchase gas para magtuloy-tuloy ang takbo mo. And you have to understand as well, may mga factors tayo para ma-reach mo yung dream na yan, yung sasakyan na yan, para ma-utilize mo siya. Number 1, you have to learn how to drive. So, ibig sabihin, walang pumasok kay Live Good na marunong agad. So, you have to go through the process of driving, and along the way, mararanasan mong mabangga, mararanasan mong mahuli, mararanasan mong makanal o magasgasan. Now, kung i-interpret natin sa business natin sa Live Good, yung mga nararanasan mong hirap, discouragement, failures, whatsoever, it's part of the process kasi inaaral mo pa. Kasi one day, once na-internalize mo na yung pagdadrive, believe me, kahit nakapikit ka, alam mo, kamay mo na, kasi kusa na yan, pag naging parte ka na ng sasakyan mo, yun eh, yung totoong driver kasi, parang part siya ng sasakyan eh. Alam niya kung kailan pepreno, instinct. So you have to go through the process kasi hinahanda mo ang sarili mo for the long drive, for your Live Good journey. And always remember, itong tanong ko lagi, no? Sino yung gusto mo mag-drive ng Live Good vehicle mo? Is it your upline? Is it your downline? Is it other people? Dapat ikaw. Para ikaw yung may control ng destiny mo. Gusto mong bilisan? Gusto mong bagalan? At the end of the day, you can't blame anyone, no? Sa success mo kasi ikaw yung kailangan mag-drive. So guys, hindi po hindrance ang ating subscription. It's part, no, ng ating success. You will never ever reach that destination kung 1 month pa lang bibitaw ka na. So ano, walang gas? So just because wala kang pambili ng gas, bibitawan mo na yung pangarap mo. Just because wala kang pang-subscribe, bibitawan mo na yung pangarap mo. Think twice, thrice, or even, guys, ang pinag-uusapan natin dito, pangarap mo. Part lang yan ng sakripisyo mo para makuha yung pangarap mo. Okay? So I hope nabigyan ko siya ng clearer picture para magkaroon tayo ng value. Kasi yun yung problema eh. We look at subscription na parang gastos. Hindi siya gastos. It's an investment. Correct. Ako nga, kung pwede lang, Coach Sal, na magbayad ako ng 5 years. Kaso hindi pwede. But I want that. I want that ano matawag dito, peace of mind na hindi ko ma-miss yung subscription na yan kasi that may end up the benefits I'm enjoying right now. Correct. Ganun po namin binibigyan ng value ito. So, what if ang question mo is, Coach Chance, kasi wala akong income. Exactly the reason why you're doing Live Good, para magka-income ka. Correct. If we think about it, guys, magkano bang subscription? That's $9.95. Isang tao lang mapasali mo sa isang buwan, solve na yung pang 2 buwan mo eh. It's just a matter of perspective eh. Ako ginawa ko talaga noong una, hindi ko po kinuha yung mga income ko. Ginawa ko every time, maka-4 ako, annual
subscription. 4 ulit annual subscription. Kasi 8 kami sa family ang nandito. Everyone is paid annually na hindi po ako naglabas ng 5 duling. Sinundan mo, coach, yung yung advice ni Coach Fernan. Yes. Yung makaapat ka, ibayad mo muna yun sa 1 year mo. Exactly po. Yes po. Na every month. You have to, kasi iba, kumita lang ikukuha nila saka na ako magbabayad, magmamanti na. Well, again, hindi po namin hawak yung decision mo. Correct. Pero ako personally, I see the value of subscribing annually, kaya I go for it. At yun din po yung sinusundan ng mga downlines ko, kaya hindi masyadong pressure sa part na yun. Coach, meron akong share kung if it's okay with you. Nagkaroon akong aha moment eh. Bakit ba ang mga tao nagbabayad ng Netflix account nila kahit walang negosyo? Ito pa, coach. Hindi mo kailangan pilitin, hindi mo kailangan paliwanagan, hindi mo kailangan i-remind every month. No? Nagkaroon ng aha moment eh. Bakit? Kasi ginagamit nila yung binabayaran nila. Exactly. Kahit walang business opportunity, gagamitin nila. That makes sense, coach? Pangalawa, Amazon Prime dito sa US. 200 million subscribers, Amazon Prime. O, SNR na lang para sa mga kababayan natin na sa Pilipinas. SNR. Si SNR medyo popular ng SNR, di ba? So, bakit ba ang mga tao hindi nagrereklamo magbayad ng SNR nila kahit na walang kinikita? Exactly. Bakit? Kasi namimili sila, nakakatipid sila doon. Correct. Hindi, naintindihan nila yung value nung binabayaran nila. Dito pala kay Live Good, kung bakit pwede kang kumita, pero yun lang ang nakita nila. Hindi nila talaga naintindihan yung value. Yung value. Nung subscription. Correct. So dito pala kay Live Good, kahit na wala kang masyadong mapasali na magjo-join sa business mo, maparami ka lang ng makakaintindi ng subscription na magbabayad yan kahit na hindi mo i-remind every month. Yayaman ka. Kasi pwede kang maging diamond kahit na wala kang platinum. Coach, na-share ko sa iyo kanina, no? Yes. Isa lang yung platinum ko nung nag-diamond ako. Isa lang. Isang leg lang. Yung isang leg ko kasi ang daming gold. Walang nagpa-platinum kasi I don't know, maybe they're doing the binary. Pag may sumali sa iyo, lalagyan kita ng leader. Sabi ko, guys, stop doing that. Binary yan. Okay? But anyway, they do what they have to do, no? So sa akin, I'm not here tulad nga sabi ni Coach Tim Miller, we cannot push rope, you can only pull rope. You can only inspire people, but you cannot push them to do what to do. So, ito pala, no? Pag ang mga tao naintindihan talaga nila na ang laki ng matitipid nila sa mga health supplement nila, bibili sila ng medisina, yung pagpapa-opera nila dahil nakaroon ng heart surgery. Pag naintindihan nila, ito ang natitipid mo, kaya kailangan mo ang subscription mo. Kahit na walang negosyo yan, panalo ang negosyo mo. Tama. So, it's really the value eh. The value talaga. Kasi yung iba, sumali lang, tapos ginawa nilang SSS yung na, hindi pa ako kumikita rito. Yun lang yung part eh. Yung part B yun, coach eh. Yung part A, hindi nila na Kaya ako lagi kong coach eh. Sorry, ito pala. Lagi kong inaano sa mga sharing ko, sa mga uplines, when you do your presentation, make sure nandun yung tinatawag na value proposition eh. Kailangan, correct. At the end of the day, they will understand what's in it for me if magbayad ako. Kasi imaginein mo St. Peter, for example, SSS, insurance, iba-iba yan. But they have a common denominator eh. Makukuha mo lang benepisyo mo pag nategibam ka. Tama? And still, people keep on paying kasi at the back of their mind, yung value na nakikita nila is just in case something happens to me, hindi mahirapan ang pamilya ko. So kung nakikita mo pala yung value na ma-enjoy lang ng pamilya mo pag wala ka, then bakit hindi natin bigyan ng value yung isang bagay na ma-enjoy ng pamilya mo at ma-enjoy mo habang buhay ka? Exactly. Yeah. Pag naintindihan nila talaga, coach, hindi mag-quit yung tao eh.
Pero pag yung napilitan lang, kasi nga sabi ko sa iba coach, no, kapag hindi pa naintindihan ng tao, huwag niyong pilitin. Let it come naturally na, ito pala yung value. Kasi ganun ang ginawa ko nung una, coach. So, I learned from my experience. So, ngayon, coach, sa 60-something na na-recruit ko, siguro I still have 57. So, mataas ang retention rate ko. Retention rate. May ibang tao talaga na ayaw nila eh. Ayaw nilang gawin to. Wala tayong magagawa. But at least basta mataas ang retention rate mo, okay ka. Okay ang business. Kasi kahit naman si Amazon, dami nagkukwit. Kahit kay Netflix. Exactly. Kaya importante lang, sa majority, yung value nga, sabi mo coach, yung value proposition, they will stay paying. So, and ito pang good news, coach. Binanggit ni Ben Glinsky last week na iti-turn on na nila yung tinatawag nilang member-to-member referral. Wow. So, ang members, hindi ko pa alam ang details but I can see how powerful this can be. Ang member, pwede na mag-refer ng member. Kasi minsan, ang mga tao, hindi nagre-refer kasi sabi niya, ayoko naman mag-sumali dyan. Gusto ko lang makatipid. Pero pag yan, marami ng tao, member to member, imagine mo, yung member nag-invite ng other members, so somehow there has to be some incentive, kasi ang tawag dito, incentive marketing. Kung bakit ba si Facebook libre, pero may kapalit. Kasi they're building database para sa mga naman nag-a-advertise, pwede kang traffic, it costs traffic, online traffic. So the same thing I'm sure, Ben is smart enough that, if you're gonna offer, a member is offering other members, what's in it for them? Tama sabi mo, WIFM. WIFM, what's in it for me, right? So yung member, coach, nakikita ko na coach, member-to-member account, lalo na dito sa US, guys, pag na, or Europe, yung mga, kasi talaga, sila yung membership talaga sila eh. Pag naintindihan nila yung membership at nagre-refer other members, sabog. Kasi, kaya nga, coach importante talaga for us leaders that during our presentation, kasi yun din yung nakikita ko na possibly the reason why maraming nagle-left at marami attrition. Kasi biglang sumabog si Livgood, especially in the Philippines, medyo hindi natutukan, alam mo yun, yung biglang laki kasi minsan hindi rin maganda kasi yung sabog niya, hindi na-train yung mga tao. Uncontrolled. Uncontrolled. Ayun, uncontrolled. Which is hindi naman kasalanan kasi sa sobrang ganda talaga ni Livgood. Kaya lagi kong pinapangaral ito na tayo as uplines, when we do business, let's do business with heart. Hindi yung, uy, sali ka, wala kang gagawin. Akong bahala sa'yo, yayaman ka. Sometimes they over-exaggerate their presentation. Ang ending, nagbo-boomerang effect siya ngayon. Correct. Yes. So, and you can stop that kasi yun nga, na-over o na-misinterpret nila at na-over-exaggerate nila yung sinasabi ni Ben na, as a matter of fact, you can earn 2,047 even if you don't invite people. Ayun na nga. So ito naman ay ganun ba? So wala na talaga akong gagawin. So correct. Again, yung putting value on the presentation, hindi talaga nabibigyan ng hindi nabibigyan ng halaga. So yun nga, given the chance, pag may mga training ako, may vlog ako, sinasabi ko lagi, wag po tayo magpasali lang simply because we want to earn $25. Yung kausap natin tao yan, hindi yan walking $25. Pag nilapit mo si Livgood sa tao because there's the intention to help, kasi alam mo yung pangangailangan niya, I don't think that person would quit. Kasi bakit? Nung nilapit mo sa kanya, ang pinakita mo kasi kay Livgood, solusyon. Hindi problema. Kasi pag basta ka lang pasali ng pasali, at the end of the day, when they don't realize the value, problema talaga yung monthly na yan eh. Correct. So it's really the value. Malaking factor talaga yung putting value on your presentation. So no over promises, be straightforward. And speaking of reminder, ako coach, iba ako mag-remind sa grupo ko eh. Siguro mga mid-month magre-remind ako, medyo soft reminder. Yung last week ko, ganito ako mag-remind. Guys, yung gustong mag-quit, wag nang mag-subscribe ha. Wag na kayo mag-subscribe. So ito lang,
Pero you have to accept na pag hindi kayo nag-subscribe, mawawala kayo ng tao, mawawala yung ganito, mawawala ganyan. Sige, yung gusto ng ganyan, wag na mag-subscribe. Thank you. I will not do a follow-up kasi as a matter of fact, hindi naman talaga natin dapat trabaho mag-follow up. Yes. Kasi obligasyon yan ng bawat member. Kaya lang, apply, hindi mo ako pinalo. Ba't kasama ba yun sa role ko na i-follow up? Right. Talagang, ewan ba? Totoo yan, Coach. I come back to this big companies, si tawag nito, si Amazon, si Netflix. Meron bang apply na tumatawag sa, guys, huwag kalimutan yung Netflix mo, hindi ka makakapanood ng to. People naturally pay because they want to enjoy the service. Exactly. So, kailangan talaga. Kasi guys, etong gusto ko talaga ma-internalize ng mga tao around the world. Live Good, hindi lang siya networking, pabilisan ng kita. Si Live Good is a subscription company na kahit na walang negosyo, people will subscribe if they understand talaga na nakakatipid sila dito kay Live Good. And this, hindi lang health and wellness kasi na-stuck tayo, minsan akala nila Live Good, another health and wellness. Guys, we are not. We are a marketplace. Yan lumabas na nga yung essential oil natin, may lalabas na gummy bears, household cleaning, di ba? Kaya guys, kinikilabutan ako dito. Pag naintindihan ng tao, Live Good, kahit saan ka magpunta, it's going to be a brand name. Exactly. Live Good. So hindi lang siya health. Yeah, so that's how we keep. Yun yung bigger picture na kailangan makita ng tao that you simply have to change brand. At the end of the day, gagamit ka rin naman ng product na yun, then why not choose Live Good at a bigger discount? And that's what they should be enjoying kasi they are subscribing monthly. Coach, kasi I am a member of SNR. Member din po ako ni Landers. I mean, hindi ito sa pero I cut ties with them na. Hindi na ako nag-continue kasi to be honest, perfectly honest, hindi ko nakikita yung value ng membership ko. Correct. Why? Kasi in reality, Costco is great kasi they really offer a lot of discounts. Yeah. But here, I don't know pero ako personally hindi ko nakikita kasi when you go inside, mahal pa rin. Mahal pa rin. Okay. You just have the opportunity, of course, to try products coming from US and everything. Pero when it comes to prices, mahal pa rin Yun lang, natutuwa lang ibang tao kasi when they shop, kumpara dun kay Aling Puring, which is pure gold, na tinatapon-tapon na nila yung bag, yun lang dito kay SNR and Landers, when they shop, they really brag yung paper bag. Shopping ako sa Landers. Shopping muna tayo, guys. But in reality, when we talk about discount, kay Live Good ako. Kasi dito, totoo, discount. And what if one day, magkaroon talaga si Live Good ng warehouse exactly the same as Costco and everything like what everyone is visioning right now. Guys, kailan ka pa magsasubscribe? 3-5 years from now, pag meron tayong ganon, then you're simply wasting your time. Yeah, we're going to have like a giant drop shipping business sa Philippines pag may warehouse na tayo. Ang daming matutulungan ng mga service yung mga delivery service. Nako. Kasi coach, ayan yung meron din ako sinalihan sa Pilipinas, yung green coffee. I love the product. It really helps me, my wife. Pero yung bumili ako ng 10 balikbayan box. Wow. So, tingnan nyo 10 balikbayan box. Saan ako kumuha ng pera? Ginawa kong collateral yung kotse ko. Nadagdagan na naman ang utang yung kotse ko. $4,000 ang nilabas ko, Bryce, para doon. Pero nabenta ko naman siya, kaya lang ang bagal ng balik. Na yung bumalik sa akin, pambayad. Shipping cost, grabe. Shipping cost, DHL. Tsaka kinakabahan ako kasi nasa work pa ako noon. Kinakabahan ako baka iwan lang sa harap ng bahay at may magnakaw. Kasi bayan box yun Kung Pilipino yung nagdadrive, balik ba yun? Di ba? So, kinakabahan ka. Tsaka baka mamaya masabotahin ng custom kasi karamihan sa mga ganyang kumpanya, they don't have the business permit talaga. Kumbaga parang pinapirate mo lang yung product sa loob Ganyan yung mga lakaran ng mga ganyan yung mga barley, mga ganyan. I'm not gonna name the name of the company. Ganyan ang lakaran. That goes the same thing with that. Biruin niyo, hanggang ngayon binabayaran ko pa yung utang ko doon.
Oo, binabayaran ko pa yung utang ko do'n kasi nadagdagan yung utang ko sa kotse ko. So, dapat patapos na yung utang ko sa kotse ko pero sabi ko, "Okey subok." Pero you know what? It's a learning experience. Yung sa learning experience. So, ngayon masasabi ko, okey galing na ako diyan. Ibig Tama. magre-remit ka ng pera, 'pag nag-remit ka may bayad. Mm. I-email mo pa yung ni-remit mo, ibe-verify pa nila kung natanggap na nila. 'Pag Ang may dami delay, pang issue pa, ang daming epekos-epekos, ano, 'no? daming trouble. Daming ano, tawag nito human error, 'no? No, human Mm. error na dito kay Livegood guys, kapag nagpunta na sila sa website mo, bumili sila do'n, bahala na si company mag-collect ng pera, Exactly. mag-run ng transaction. Ito pa guys, 'pag ni-run nila yung transaction, meron ka pang order history na meron kang link to follow the tracking, 'no? Correct. Talagang it's a automatic business na siya once you start. Kaya sabi Yan yung ko, wala ka na mahahanap na iba, 'no? Go ahead, grabe. coach. Actually, that's one thing I really admired, which made me decide to really join at i-full-time siya. Kasi yung initial part po ng pag-join ko, since way back then, I was still part of the management of my previous company. Nag-ano lang ako I actually joined nung simula para imbestigahan bakit nandito si Coach Fernan. Ibig sabihin maganda to. So ang ginawa ko, inaral ko yung pay in, pay out, everything. At eto ka ngayon, Coach Sal. Sa sobrang ganda ni Livegood, ikinwento ko dun sa boss ko. Correct. Boss. Kasi dun sa previous company namin, yung mode of payout is through check. So sabi ko, paano tayo mag-grow? We're planning to expand in Nigeria, in Dubai, kasi that time may mga branches na kami. So sabi ko, how about the payout? Paano makuha na tayo yung payout nila? What if may sumaling foreigner? Paano yung check-in nasa Philippine yung BPI? So alam mo yun, parang old Jurassic, I call the term is Correct. Jurassic. Mm. So nung nakita ko si Livegood, nilapit ko to sa boss ko, boss, tell you what, I have a friend. Hindi ko sinabi na member ako. Boss, I have a friend. He actually showed me the system. Ang galing, ang lupit. Kasi imagine mo, kahit saang parte sila ng mundo, pwede sila mag-payout. Tapos yung company ang magagawa ng dropshipping. Kinuwento ko siya, pero I didn't name the company pa that time. Okay. Yung sagot sa akin ng ano. Kaya doon ko nakita na sabi ko, iba na. Alam mo sagot sa akin, Hans, alam mo naman sa lahat ng ayoko, yung pinangungunahan ako. I was turned down right there and then. Sabi ko, ay sorry naman boss, I was just sharing kasi nakita ko, kasi ganun po kalaki ang commitment ko sa kumpanya. Sabi ko nga, I want to, that during back in days, sabi ko, I want to grow old with this company. Kaya tinodo ko. Yun pala na napasama pa. Kasi parang ang ending, nag-e-epal ako, nakikialam sa ano ng kumpanya. And doon ko nakita, sabi ko, ay talaga palang ano, doon ko na naramdaman na they don't see my value at all. Correct. Maybe it's about time to move out doon sa may value ako. Sa nakikita ko yung kasi ang hirap ng ganun yung nawawala na yung value mo, speaking of value. Kay Livegood, wala namang ganun kasi hindi ako part ng management, hindi ako part ng ano-ano. Pero at least ngayon I have peace of mind. Right. That's priceless yung peace of mind na alam mo yun, nagagawa mo tayong negosyo to, marami ka natutulungan. Sobrang hindi mo na kailangang hingin. Exactly. Hindi mo pa naisip na nila. Correct. Perfect example, coach. Talaga napa-inlove talaga ako lalo. So, normally kasi ang payday natin is yung monthly check matrix natin. Exactly. It's the first Thursday of the month. Pumalo yung February 1st ng Thursday. Siyempre, walang oras para mag-cut off. Pero normally, for the last few... Next week pa yan, dapat Next week pa dapat. Pero anong ginawa? In-extend ni Livegood, ni Ben, na instead na mabayaran tayo ng Thursday, Friday na lang tayo mababayaran para kasama na. Grabe. Nag-iisip na ako, sabi ko, oh my God. Dami ko rin bayarin kasi, coach. Kahit ang alam mo naman, pag end of month, Thursday. Kailangan mo talaga i-extend, no? Extend mo. Pero hindi mo na kailangan gawin yun, coach. Kaya mapapaaga yung payday dance natin. Yun. Saya nito sa Friday. Yeah. So yun siya. Yun yung hindi nakikita ng karamihan. That's why for them, yung subscription is waste of time, waste of money.
Right. Na kung sa bagay, hindi naman natin masisisi rin, Coach, opinion ko lang, we can't blame them kasi this could be their first time joining a networking company. Kasi for us, na maraming pinagdaanan, nakita na natin kung alin ang maganda, nakita na natin alin yung pangit. Kaya ngayon, we can really say na Alam ang ganda natin yung nila, alam natin nababalansin may natin. comparison tayo. Exactly. Yeah. So yung iba, kaya hindi mo rin masisi na ganun na lang ang tingin nila kasi they don't have a way of comparing kung talaga maganda si Libu kasi hindi nila naranasan yung pangit eh. Correct. So ako talaga, well, in comparison sa mga napagdaanan ko, talagang grabe. Power. Sarap ng kwentuhan natin, Coach. Coach, baka puyat ka na, baka meron ka pang meeting bukas. Okay. Actually, ang normal sleep ko po talaga is around 3 in the morning. Okay, good. Minsan nga ako nanonood pa ako ng kung ano-anong videos para lang tamaan ng antok. Correct. So, okay lang po. So, ako rin ganyan ginagawa ko pag downtime ko, I learn others. Like for now, inaaral ko, Coach, yung how to use AI pagdating sa marketing natin. Wow. Para ma-share natin sa mga kagrupo natin. Kasi pag natutunan mo natin yun, Coach, mas mapapadali sa mga tao na kasi ang mental block, ako nagkaka-mental block ako, hindi ko alam kung minsan ano ipopost ko. Pero kapag sa AI, tanong mo lang, okay, create a post, magbibigay siya ng suggestion, mamimili ka na lang, ipopost mo na lang sa Facebook mo. Tama. Yeah. So, we have to use technology to our benefit. Pero pinaka-importante, Coach, yung yung story pa rin. Back to telling the story. Meron akong challenge sa grupo ko, Coach, no? And you can extend the challenge to your people also. Sabi ko, mag-create kayo ng 3-minute story ninyo. 3-minute lang. Yung wag yung mahaba, 3-minute lang. Tapos i-post nyo yan. Share ko na lang sa'yo, Coach. Share ko na lang para mas madali paliwanag sa mga kaano natin. Okay. So sabi ko, create your 3-minute story. Okay? And then, i-post ninyo sa Facebook ninyo, tas ipin ninyo sa itaas. Okay? So, pin ninyo. Kaya itong istorya kong ito, Negosyo Pangmasa, is only a 3-minute something. So, I already have 200 comments. It's been shared 374 times. So, I tell people na build your followers. Kasi the more followers you have, that becomes your audience. Pag consistent sa storya mo, then it creates your brand. Meaning, nare-remember ng mga tao kung ano yung story mo. And then, people will do business with the people they know, they like, and they trust kung makaka-relate sila sa iyo. So, importante na, 3 minutes and 15 seconds, na importante na you always tell your story every day. So, ngayon, if you're building followers, siyempre, yung mga followers mo, unang-una nilang titignan yung profile mo. Tapos, mag-scroll yan, ano ba mga content ni Coach Sal? Yan, nagla-live si Coach Sal pala, no? Tapos, consistent. Yan, may mga banners, may events pala. So, pero na importante, guys, ang sabi ko, gawin nyo yung 3-minute story nyo. Bakit? Kasi, pwede tayo mag-share to each other. Pwede ko padala sa'yo, Coach. Pwede mo padala sa akin yung 3-minute mo. Ipopost ko sa wall ko. Hindi lang yung storya ko lang. Tama. Ngayon, yung 3-minute story, your story, mas marami siguro makarelate sa'yo na, the same experience ako rin sa mga taga-call centers and stuff kasi nabanggit mo yung word na dati po akong nasa call center. Ako dito, ang binanggit ko dito, dati po akong Uber driver, isa po akong warehouse, empleyado sa warehouse department. So, I challenge people na create your 3-minute story. And a lot of times, people tend to put that aside. Akala nila hindi ganun ka-importante. Ngayon, sabi ko, guys, kung gusto niyo lumago ang business niyo, there will be a time that you will be asked to share your story. Kailangan ready ka. Pag may nagtanong sa iyo, tsaka na lang, Coach, pag gold na ako. No. Tsaka ano yun it's for me it's creating your brand lalo na kung bago ka pa lang. Hindi ka kilala ng tao So you have to really exert extra effort na makilala kasi wala tayong choice talaga na nandito na tayo sa sa era na we have to utilize social media to attract new clients, customers, and everything. Ako lang siguro, hindi na ako masyado nag-effort sa part na yon. Kasi kumbaga, may dala na akong brand. Meron ka ng may storya ka na.
Pero this is a very good idea, especially kung bago ka pa lang. Special, yeah. And if you find your story interesting, hindi naman kailangan bongga story, hindi mo kailangan ng follower. That story itself will actually build your own follower kasi they like your story. Correct. Yes, sabi, natutunan ko ako, sabi niya, yung visibility mo, kaya consistent ka, your visibility will create credibility. Tama. Your credibility will help you increase your profitability. Exactly. Dito pala, coach, kahit pala yung kamag-anak mo na hindi pumapansin sa'yo dati, unti-unti silang mapapansin nila yung progress ng business mo. Kasi, ito natutunan, coach, no? Ito yung hindi para i-discourage ang mga tao na wag recruitin ang mga kamag-anak. Lahat ng case, kamag-anak, kaibigan, kaaway ba naman? Kaaway. Case system. Case system, ano? So, it's not to discourage people, but this is to teach you na ang mga kakilala mo, lalo na yung mga kakilala mo for many years, yung mga pinsan mo, wala ka pang credibility pagdating sa business. Tama. Kaya hindi pa sila nakikinig sa iyo. Kakantsawan ka pa. Lalo na tayong mga Pilipino, mahilig mangantsaw. No? So, pero pag lagi-lagi ka nilang nakikita, consistent ka. Yun. Time kasama sa mga events. Exactly. Nakita nila. Yeah. Tama, coach. Tama. Kasi that's based on my own personal experience. When I started networking way back then, nung bata pa talaga, yung first ever networking ko, syempre people knew me being a service club andoks. Maglilitsyon. Dati wala namang social media. Mm-hmm. So, my biggest challenge na nagsimula talaga ako is how to convince people na negosyante na ako ngayon. Right. Kasi, sinabi ko, bro, meron akong gusto i-share sa business. Ano yan? Litsunan? Kasi brand mo, lechon. Exactly. Kasi we are being judged. Sometimes people will decline you, not because they don't like the business, but because they are doubting kasi for the longest time, alam nila hindi ka naman negosyante. Right. Yes. So you have, that's the importance of building your own brand and posting those, lagi ka na sa meeting, tumatayo ka, ang gawin mo pag may presentation, kung bago ka lang, halimbawa may group presentation kayo, syempre kung hindi ka naman speaker, ask your upline, okay lang ba ako mag-introduce sa inyo? Picturean nyo lang po ako upline na nasa harapan ako ng maraming tao. Yung makita lang tao, uy, grabe to, dating tambay lang to ngayon, nag-speaker na. I love that, coach. I love that. It will create, ang term namin dyan when I was still new, fake it until you make it. So it works both ways kasi yung binigyan ka ng chance na mag-introduce sa yung upline, unti-unti it will build your personality na tumayo sa harapan ko. And at the same time, lalo na may social media, pag pinost mo yung picture mo na nagsasalita ka niya whatsoever, mapapatanong ka, ano ba to? Ano ba ginagawa nito? And it shows leadership, coach. Exactly. Leadership. And leaders attract other leaders. Dalawa na attract ng leaders, followers and leaders. Correct. But the followers do not attract leaders. Correct. Hindi talaga makakadagit ng agila ang maya. Tama. Yan. Kakain ng agila. Kaya lagi yung sinasabi sa mga downlines, nangangarap kayo na makadagit ng agila. Yeah. Yung mga katulad namin, ako kasi hindi ako agila dragon ako Ang hirap ulihin ng dragon. kaya ang group ko is Team Diamond Dragons International. So sabi ko kung ako dadagitin mo rin lang, make sure handa kang bugahan kita. Tama. Handa kang bugahan kasi if you want to attract leaders, if you want to attract diamond or network leaders, kasi ako may pride ako diyan as an upline. Kung ako sasali sa'yo, ano bang may tuturo mo sa akin? Kasi kung ako rin lang magtuturo sa'yo, magpalit na lang tayo, akong upline, ikaw ang downline. Tama. Yun yung katiting na yabang ko When someone actually invited me, unless ako yung kusang lumapit pero ako pag iniimbita ako into something, tinatanong ko talaga yung tao, sorry I don't get offended, pero anong kaya mong i-offer sa akin na help or tulong pag ako ay naging downline mo? May chance kasi power ka ganyan. So nire-recruit mo ako kasi may followers ako, may ganito. So you're simply taking advantage of me. Gusto ko yung upline ko, yung may matututunan ako. Correct. Ganun din ako. Yes, ganun tayo kasi syempre aminin na natin, yun yung value natin. Kasi sabi ko,
there are some things na kailangan natin ma-develop para makapag-create tayo ng follower in network marketing. Number one, kaya sumasama ang leader sa atin, kasi may capacity ka to inspire them. If you can't inspire people, then mahirap. Number two, because of the knowledge you have. Pangatlo, because of the results you have created. Correct. Yun yung pinakatatlo. And of course, yung integrity mo. At the end of the day, kahit meron ka nung tatlo pero sira ang pangalan mo kasi manggagancho ka, scammer ka, at the end of the day, people will decline you. Pero if you have all of those, hindi ka mahihirapang mag-invite kasi you're able to establish your brand na, trusted ka na, parang ganon. Correct. So yun yung lagi ko sinasabi sa downline, huwag kayong bibitaw doon sa pangarap na one day, kayo naman ang pinapalakpakan. Correct. Kasi that was my dream eh. Yung pagiging ganito ko ngayon, pinangarap ko to eh. Hindi ko pinangarap na habang, ay, Power, grabe, ano pit mo, idol. Hindi ko pinangarap eh. Pinangarap ko na ako nasa harap at ako yung nag-share. And because of that, I went through those process. Apply. Okay na ba ako mag-share? Okay na ba apply na ako mag-introduce? Pinagdaan na ako po yung nagpusa. Hanggang sa na-develop kasi, sino ba si Coach? As maglilitsyon niya ako eh. Sabi nga sa'yo, Coach Sal, dati, pag may nag-park sa harap ng Andox, nakakotse, medyo makinis-kinis, pupunta na ako sa likod, magbibilang na ako ng uling. Hindi ako harap kasi sobrang may ano eh, parang feeling ko nakakaya, baka mayaman to. Kaya pinilit ko talaga, even yung pagpasok ng call center, pinilit ko yan kasi wala naman taga-Andox na magaling mag-English. Alam ko lang, welcome, good morning, welcome, chop, extra sauce, thank you, come again. Yun lang eh. But naniniwala ako, if you really want change, you have to be ready for change. And that's what I did. Nag-working student ako, nag-networking ako kasi kailangan eh, kasi gusto ko talaga sa pamilya namin, ako yung una makabreak ng sumpa ng kahirapan, and it happens kasi ginusto ko. Amen. I love it. Sarap na kwentuhan natin, Coach. Hayang wala ang beer. Kape muna ako eh. Kape muna, tubig. Kailangan gustuhin eh. That's also one message I'd like to share to everyone sa mga nanonood po nito. Guys, if you really want to become successful, kailangan manggalingin sa puso mo. Kailangan ginugusto mo siya. Kasi walang bagay na ginugusto na hindi mo pwedeng ma-achieve. It may not be right now, pero dahil ginusto mo yan, darating ka sa point ng buhay mo na marirealize mo, ay, ito yung gusto ko eh. Ito pala yun. Naniniwala ako dun eh. You have to start by believing na para sa'yo yan. Correct. Ganun talaga eh. Nothing is impossible. Kaya I always love sharing kung saan ako nagsimula, Coach Sal, na ako yung isang working student, ako yung nagsimula sa Andox. I started Andox when I was still 16 kasi hindi na ako napaaral ng college eh. The reason why, minsan sinasabi ng asawa, ano ba yan, ang haba ng sharing mo? Kailangan mo pa ikwento yan. Kailangan ko ikwento yan kasi I want people to realize na walang imposible basta ginugusto mo. Correct. Kasi sometimes they would sabihin nila, hindi ako naniniwala, Coach Chance, na galing ka Andox, iba ka na magsalita, iba ka na mag-English eh. Kasi yung nakikita nyo sa akin ngayon, ito na yung finished product ko, ito na yung pelikula eh. Years. Pero yung shooting ko, bago ko narating to, hindi nyo alam. Sometimes I make this as a joke, Coach Chance. How to be you. Coach Chance, paano po ba maging katulad mo? Minsan sinasagot ko, mag-apply ka sa Andox. Tama. For 9 years, then tell me kung hindi ka mangangarap na lumabas yan, araw-araw nasa impyerno ka eh. Bakit yung pugon na nasa harapan mo? Luto lahat. Araw-araw. Hell on earth. Paano hindi ka mangangarap? So, yun yung ano ko. Ginagawa ko yung joke minsan. Gusto mo talaga maging tulad ko. Willing ka pagdaanan. Sige, mag-work ka sa Andox for 9 years. Tingnan ko lang kung hindi ka mangangarap na magandang buhay. Tama. Power. Gusto ko yung inano mo, Coach, no? Yung talagang, so, kaya importante, no? Yung, like yung kinuwento mo na pag, during, ikaw talaga nagbo-volunteer. No? Coach, pwede ba ako mag-open sa inyo? Yan ang in-encourage ko din sa mga grupo natin na lalo na sa Zoom natin. No? There are times kasi na kailangan na, okay guys, anybody, meron bang gusto mag-share ng yung testimony? Ako guys, pag bagong sali ako sa isang kumpanya, pag may nagsabing, guys, sinong gusto mag-share, lalabas ako. Hindi ako yung
Tama. Pilitin pa para mag-share o pag Correct. nag-silver na ako, coach, bago ako Parang ano na yan eh. It's your chance to shine. Yes, that's right. Kaya coach nung nung sa akin hindi sa hindi ako talaga guys. Ako yung person na my name behind, no? Team Momentum, but the name behind it doesn't, I don't want grupo ni Coach Salya, no. I want grupo natin 'yan. So nung in-invite ako ni Tim Miller sa last Saturday to speak to the whole elite group, no? Wow. Yung grupo niya outside na akin. Ay my gosh. So, sabi ko, di ko alam kung ano. Okay, basta yes ako agad. Yes. Okay? Nung in-invite ako ni Coach Kelly Tolar, no, na mag-speak doon sa ano niya. Yes. Ay, ganito pala. Si Kelly muna nag-invite sa akin doon sa weekly trainings nila. Nahandun si Tim. Nagustuhan ni Tim yung shinare ko. Sabi niya, Coach Sal, can I invite you for this Saturday? And then I said yes. Alam mo nangyari sa akin, they also invited me to speak doon naman sa Las Vegas event. Wow. Hindi ako yung nagsabi sa kanila, Coach, pwede ba ako mag-speak? No. Ako na ang in-invite nila kasi nakita na time na in-invite ako magsalita, that's that open. Sabi nga ni Jim Rohn, always show up. You know, show up into the events. Always show up. It's your moment. Yeah. Kasi when you show up, you have 50% chance of winning compared to those who did not show up. Exactly. Panalo ka na agad ng 50% chance na. Kaya always show up, guys. Yan. Lalo There na was even sige. Sorry. Lastly, ito. So lalo na pag sinabi ng mga guys, meron po ba gusto mag-share? Always raise your hand. Raise your hand and show up. Kahit na kinakabahan ka, kahit kinatatakot ka, okay lang na matakot, basta harapin mo yung takot mo. Correct. Go ahead, Coach. Kasi kung hindi mo ipipilit yan, walang magbabago eh. I do the same as well during my time. And going back doon kanina na nagvo-volunteer ako, if I may share there was a time in my life nung nagsisimula talaga ako, nung sobrang newbie ako, lumalapit ako sa upline. Siguro mga top earners, upline, pwede po ba ako sumama sa inyo? Kahit taga-bit-bit mo ng bag, upline. Sagot ko na po pagkain ko, makikisakay lang ako sa sasakyan ninyo. Kasi I want to see them how they really do the business. At ang isa sa natutunan ko all throughout these years, yung mga leaders, mga upline, alam mo lumalabas yung sikreto nila. Not during business hours, but after the business hours, pag nag-iinuman na, diyan lumalabas yung mga sikreto eh. Ako yung tipo ng tao na parang sponge ako. Kung may sinabi to na 10, akin na yung 10 mo, akin na yung 10 mo. So alam mo yun yung, ano pong message ko? You have to step up to learn the business eh. You don't have to be pushed around para lang matuto. Kailangan yun yung sinasabi ko, kailangan gustuhin mo siya. Otherwise, you'll remain, ganito pa rin tayo. So yung mga leader po na nakikita po ninyo, hindi po biro yung mga prosesong pinagdaanan nila. Para lang matawag silang leader, para mag-handle sila ng tao. Akala niyo po ba madali mag-handle ng tao? Hindi. You will be dealing with different characters, emotions, whatsoever. Ang point ko lang, you have to start na gustuhin po talaga kung anong gusto ninyong maging kayo dito po sa ating negosyo. Yan. Okay. Coach, mukhang gusto mag-share ni Coach Rowena Lupita, no? Coach Rowena, nag-post ako, ewan ko lang kung mag-show up yan, yung StreamYard link natin. However, kung padalhan mo ko ng private message doon sa messenger ko, and then so para mapadala ko sa iyo yung StreamYard natin. Ayan. So, mga step up. Kailangan yan. Tayo ng alas 6 ng umaga. Okay. Kailangan yun yung if you really want to become or to build network of leaders, ang magiging trabaho mo is to push your people na mag-step up. At mahirap gawin yan kung ikaw mismo hindi ka nag-i-step up. Correct. Yeah. Kasi copy business tayo eh. Copy business tayo eh. Correct. Gusto mo downline mo speaker, tapos ikaw hindi ka speaker. No, it will not happen. You have to start from yourself. Kailangan ma-inspire mo sila para sila mag-inspire naman sa mga downlines nila. Yun talaga eh. I agree, Coach. 100%. Yan. Okay, nantay lang natin si Coach si Coach Rowena kung
makapasok siya. Kasi pinost ko dito, pero parang sa YouTube lumalabas yung link. I think it's on Facebook. So Coach Rowena, no, para mag-connect tayo, mapadala ko sa yung StreamYard link, maka-join ka sa amin. Send mo ko ng message doon sa messenger ko. Yan, makaabang ako. So moving forward, ano pa bang magandang Coach, anong pinaka-biggest common challenge na nakikita mo sa mga existing or mga bago na palagay mo that we can help overcome to sustain and maintain their business? Kasi naniwala ko, Coach, doon sa sinasabi ni Tim Miller na yung GPS, Destination to Your Success. Get in, plug in, stay active. Ako, dalawa lang inaano ko. Attend the Zoom to learn, invite to the Zoom to earn. Everything else you will learn in between. So, hindi mo matututunan yung kailangan mo matutunan kung hindi ka nag-a-attend ng Zoom. Kasi yun yung kumbaga parang starting point mo. And then from there, makikita mo, isasuggest, ituturo ng mga coaches natin kung ano yung dapat mo gawing next and stuff. And then from there, kasi ang dami ng learnings talaga eh. Ang dami available learnings sa YouTube, sa mga ganito, podcast. Ang dami. Tao na lang talaga ang problema. Gawa na. Tao na lang. Kailangan na lang gawin. Yeah. Siguro the biggest challenge po talaga for now is how to keep people plugged in. Yes. And it boils down pa rin, babalik tayo sa basic eh. Bakit ayaw mo eh? Kasi yung subscription ganito. Doon uli eh. Nagbabounce back eh. Sabi kasi ng upline ko, sasali lang ako, ganito. Eh, yun na. So, na-encounter ko yan. So, malaki po yung part natin as uplines to empower eh. Yung empowerment eh. So, ang deal na lagi sinasabi sa mga leaders, make your downline attend trainings. Correct. Kasi kahit walang alam yan, kahit takot yan, paunti-unti, pakurot-kurot, may empower. Meron yan, may empower yan eh. So, yun lang talaga eh. Yun yung biggest challenge, I guess, for now. Kasi even dito po, sa Philippine setting, kung gagawa tayo ng survey, subscriptions is actually one of the major issue na nagiging cause ng attrition. Yes. Tama. So, empowerment pa rin eh. Tama. So, yan. Napag-usapan natin yung sa umpisa. No? Kung naintindihan ng tao yung value proposition ng subscription, kahit nga walang business, ikikip nila yan. Tama. Lalo na kung may mga hinaing sa katawan. No? Kasi ako, Coach, talagang yung misis ko kasi maraming sakit. No? Laging merong nararamdaman. Kaya sabi ko, Han, besides the supplements, kailangan na rin natin baguhin yung eating lifestyle natin. And okay naman siya. And then, yun talaga ang, ngayon, ako, someone who always buy my coffee, I buy my amino essentials and stuff, hindi ko titigilan bumili kay Live Good. Tama. Sulit na sulit yung binabayad ko. Biruin nyo guys, no? Ito, switching back to the sa business standpoint. Ang binabayad ko kay Live Good every month. Kaya ko naman bayaran yung monthly, pero gusto ko lang i-prove sa point ng mga tao na ang binabayad ko kay Live Good every month, guys, is $995 or 500. Sabihin natin 600 pesos a month. Guys, pero ang bumalik sa akin, halos 4 million pesos na. Grabe. Tanong ko sa inyo, so sa $7,000 to $8,000 a month na kinikita ko for the last few months, 4 months na ako, Coach, na sumasahod as a diamond, 7,000 to 8,000. Sabihin na natin 7,000, no? Magkano yung 7,000 sa pesos? Every 200,000 ay 2,000 kasi is 100,000. So almost 350,000 pesos every month kapalit ng 600 pesos. It all started with one. Alam mo, Coach, magkano unang-una ko sahod nung unang buwan ko sa Matrix? Hulaan mo, Coach. Just throw me a number. Less than $5. 37 cents. Wow, grabe. Ito, katuwa na lang. Kasi $6 agad ako eh. 6.21. Ako, Coach. So, katuwa lang, Coach, para lang ma-prove sa ilang mga kagrupo natin. Ayan, okay. So, punta tayo sa Live Good account ko. Katuwa lang, guys. Live Good.
Okay, log in. Okay. Punta tayo sa My Earnings, guys. Balikan natin yung pinakaunang-unang buwan. Okay, weekly, monthly. Ayan, guys. Grabe. 37 cents. Yahoo! Alright, balikan natin Balikan yan. binabalik-balik ako din na talagang namamangha ako. Sabi ko, Lord, ang bait-bait mo. Yung 37 cents, yung next month naging $15. Wow. Right? And then yung $15 pagkatapos noon naging weekly February, March. Okay, naging 147. Tumalon na, guys. So, kita nyo? Pumitik na. Binanatan natin, guys, kasi maintain lang yun na maliit kung hindi ko binanatan nito. And then I just kept telling yung 15, guys, naging 300 the following month. Nakikita nyo, guys, ang matching bonus mas malaki sa matrix. Yeah. So, bakit mo antayin yung spillover? Gumawa ka ng matching bonus mo. Ito pa. Ang ano ko dyan, coach, sa mga spillover, ang lagi kong kinukwento dyan, bakit tayo, may dala kang timba, pumunta ka sa poso, bakit ka umaasa sa patak-patak kung meron ka namang kamay na pwedeng bumomba at mabilisin at mapuno yung timba mo? Correct. Yan. Yeah, stop share natin. Asan na ba yung stop share? Ayan, okay. So, yun lang, coach, no? Nakita ba? Na-visual ba o hindi? Yes po, yes po. Okay. So, yun lang. Yeah, started with 37 cents. Pero, nangarap ako, tinuloy-tuloy ko lang. Around my busy schedule, very part-time ko lang, coach, talaga ginawa ito. Hindi ako yung networking, full-time agad dito kay... Katulad mo, part-time mo lang din ginawa. Ako part-time, habang ako'y nagtatrabaho sa... Ito pa, malupit, guys. Hindi katulad ng nung ako'y nasa Uber, nung nagsimula ako ng other networking ko, pwede ako mag-pull over, sagutin ko yung tawag kapag walang tao sa kotse ko, mabilis ko nagawa yung business na yon. Ito kasi kay Live Good, we work for a credit card company para kami nagtatrabaho sa loob ng bangko. Very strict. Bawal ang cellphone sa loob ng door. Part ng security. Oo, so ibig sabihin, hindi ako pwedeng pasilip-silip, reply. Pag magbabanyo lang ako, guys, ang haba pa ng lalakarin ko, doon ako makakasilip sa cellphone ko. Pangalawa, pag lunch ko, minsan di na ako nakakakain kasi I'm talking. So yung sacrifice that I have to put, but guys, it's worth it. It's worth it. So aralin po natin, mga kapatid, mga kalibgod, no? Ang dami nating matutulungan na pamilya. Sabi nga ni Jim Rohn, Zig Ziglar, sabi niya, if you help enough number of people get what they want, you will magically will just get what you want. Yeah, matik na yun, guys, matik. Ayan, 2.5, talo mo pa ako, Coach Char. Mas yayaman yan. 50 cents si Coach, OFW plus 50 cents. Talo nyo ako, guys. Sarap balikan yan pag naging diamond ka na. Ayan. Paano, Coach? Malapit ng 2 oras tayo dito. Yes. So, go ahead and close this, Coach, go ahead and ikaw nang magbigay ng pabaon sa ating mga viewers. Siguro, actually, marami rin tayong nakuha na rin kanina, Basta lang, guys, submit yourself to your upline. Yun. Trust your upline kasi wala pong upline na ang pangarap ay lumiit ka. Ang pangarap ng bawat upline is lumaki ka kasi yung growth, yung success mo, growth and success din ng upline. So you have to understand na yung mga tinuturo ng upline, this is actually for your own good. Mali yung idea na, kaya mo lang naman ako tinuturuan kasi kikita ka. Mali yun. Kasi even without you, kikita yung upline mo, sa totoo lang. Correct. Yeah. Even without you, ako nga, challenge ka sa downline, kahit mag-quit pa kayo lahat, I can still build an empire kasi I know how to do it. Right. Kaya po tayo pinagmamalasakitan and be thankful kasi may mga upline kayo, may ganitong programa. Others, they don't care. Pag join mo, when they get $25, you go to hell. Bahala ka sa buhay mo. Kaya ako kaya pinagbibigyan ko po yung mga ganitong invitation kasi I see the effort ng mga uplines na they do it kasi it's part of their concern sa downline na matuto. So sino ba ako para tumanggi?
Correct. So, yun, that's why I'm extending support na rin to everyone as long as kaya ng oras ko, libre ako, why not? Correct. No? So, yun guys, so submit your upline, listen to your upline, they will guide you and everything. And of course, learn the business by heart. Amen. Yan lang. Galing. Alright, thank you Coach. O yan sa ating mga kalibgod, ating mga kagrupo, sana po marami kayong napulot na aral, motivation, inspiration. But guys, none of those inspiration and motivation, walang saysay kung hindi nyo iti-take action. Yun. Right? So, procrastination is will kill your destination. Correct. Take action, massive action. Yan. So learn the business, i-share nyo yung business, take people to the tour, invite them to your Zoom. Yan. Si Coach Fernan, sila Coach Hans, may mga regular Zooms po yan. Yeah, learn the schedule para po you know where to take the people pag interesado na. So ito po, ako si Coach Sal Jumawan at nagpapasalamat kay Coach Hans nasa Pilipinas. As you can see, nandito po ako sa Las Vegas, si Coach Hans nasa Pilipinas. At we can build this business global. Ito lang po ang huling bitaw na aking ibibigay sa inyo. Si Live Good po para sa akin ay isang negosyo para sa masa, pag-asa para sa pamilya. Kahit wala kang mataas na pinag-aralan, basta mataas ang iyong pangarap, pwede ka kay Live Good. This is Coach Sal Jumawan, nagpapaalam. Bye for now. God bless everyone. Thank you, Coach Sal, for the opportunity.